Walang sinuman ang gustong mag-alaga sa milyonaryong paralisado mula lig pababa hanggang sa lumitaw ang isang mahirap na delivery rider. Nanganganunsyong trabaho ay nangakong dobleng sahod para sa pag-aalaga ang isang espesyal na pasyente. Dose-dose ng kandidato ang nagpakita sa marangyang mansyon. Isa-isa, lahat sila ay dali-daling umalis pagkatapos ngang ilang minuto kasama ang babae na sumasalubong sa kanila nang sumisigaw at may pinakamabibigat na panlalait. Sakto sa sandaling iyon, ipinarada ni Juan de la Cruz ang kanyang motorsiklo sa harap ng naglalakihang gate. Dumating lang siya para maghatid ng order ng pagkain, ngunit mula sa bintana, nakita niya ang isa pang caregiver na nagmamadaling lumabas ng bahay, umiiling sa kawalan ng pag-asa. Napuno siya na kuryosidad nang marinig niya ang katulong na nakomento sa bantay bahay na ito na ang ika-10 kandidato sa linggong iyon. Ang babae ay si Aling Divina Santos. Isang 50 taong gulang na negosyante na nawalan ngang lahat ng galaw mula lig pababa matapos ang isang malubhang aksidente sa kotse 2 taon na ang nakalipas. Kilala siya sa kanyang matinding pagkamainitin ang ulo sa rehiyon. Walang sinuman ang nagtatagal sa kanya ng higit sa ilang araw. Ang masigaw ay umalingaw-ngaw sa mansyon ng Mas Santos habang pinapaalis niya ang makwalipikadong profesional sa pamamagitan ng pang-insulto tungkol sa klaseng lipunan, pisikal na anyo at profesional na kakayahan. Nagmasid si Juan sa rehas habang naghihintay na may tumanggap ng delivery. Sa edad na 35, 4 na taon na siyang nagtatrabaho bilang delivery rider simula nang mawalan siya ng trabaho sa industriya ng konstruksyon. Hindi naging madali ang buhay. Sinusuportahan niya ang kanyang inang biyuda na may diabetes at nangangailangan ng mamahaling gamot. Bukod pa sa pagtulong sa kanyang nakababatang kapatid sa pag-aral sa kolehiyo. Nang sa wakas ay lumitaw ang katulong sa gate, hindi na napigilan ni Juan ang sarili. Paumanhin po sa kuryosidad, Aling Chora, pero yung nga taong lumalabas kanina, dito ba sila nagtatrabaho sa bahay? Ang babaeng nasa hustong gulang na nagpakilalang si Aling Chora ay malalim na bumuntong hininga. Makandidato sila para alagaan ang amo pero walang tumatagal ng kahit isang buong araw. Ang gamo, malalim ang hinanakit sa kanyang sitwasyon. At anong uri ngang pangangalaga ang kailangan niya? Lahat, iho, pagpapakain, kalinisan, gamot. Hindi siya makagalaw mula lig pababa, pero ang kanyang ugali ay imposible talagang pakitunguhan simula ng aksidente. Iniabot ni Juan ang order, ngunit may kung ano sa loop niya ang hindi makalimot sa pag-usap. Pauwi. Dumaan muli siya sa harap ng mansyon ng Mas Santos at nakita ang isa pang kotse na mabilis na lumabas. Lakpas alas. 8 ng gabi at isa na namang pagtatangka ang nabigo. Nang gabing iyon, kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa mahirap na sitwasyon ng pamilya. Nanay, ang magamot ay nagmamahal at ang motorsiklo ay nangangailangan ng agarang pagpapaayos. Kung hindi ako makakakuha ng dagdag na kita, hindi ko alam kung paano tayo makakaraos. Nanay Elena de la Cruz, isang 68 taong gulang na ginang, ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Anak ko, marami ka nang nagawa para sa amin. Bubuksan ng Diyos ang pinto, makatiyak ka. Noon ay gumawa si Juan ng isang desisyong babago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa mansyon ng Mas Santos at nag-doorbell. Agad siyang nakilala ni Aling Chora. Ang lalaking nag-deliver kahapon, anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Gusto ko po sanang mag-apply para maging tagapag-alaga ng inyong amo. Nagulantang si Aling Chora sa sorpresa. Iho, wala kang ideya sa sinasabi mo. Kahapon lang. 2 rehistradong nurse ang umalis dito na hindi tumagal ngang 2 oras. Gayunpaman, gusto ko pa ring subukan. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Nag-alinlangan si Aling Chora. Ngunit may kung ano sa determinasyon ng binata ang nakakumbinsi sa kanya na ipaalam man lang ito sa amo. Ilang minuto ang lumipas at bumalik siya. Haharapin ka niya, ngunit nagbabala na siya na mabilis lang ito. Gusto mo ba talagang pumasok? Bumilis ang tibok ngang puso ni Juan, ngunit matatag siyang tumango. Ang mansyon sa loob ay mas marangya pa kaysa sa inaakala. Marmol na sahig, mamahaling pintura sa dingding, at matitibay na muebles na yari sa kahoy sa bawat silid. Inakay siya ni Aling Chora sa isang malawak na sala kung saan nakalagay ang isang pang-ospital na kama at iba't ibang kagamitang medikal. Doon niya siya unang nakita. Si Aling Divina Santos ay nakaupo sa isang modernong wheelchair na may safety strap sa dibdib at baywang.
Ang kanyang itim na buhok ay maayos ang pagkakayari at nakasuot siya ang puting blusa na seda. Sa kabilang sitwasyon, makikita pa rin na siya ay dating napakaganda. Ngunit ang kanyang nga asul na mata ay nagpapakitang lamig at pait na nagpapalamig sa anumang paligid. Kaya ikaw na ang susunod na matapang na nag-iisip na kaya akong tiisin, sabi niya sa matalas na boses nang hindi man lang siya tiningnan ng direkta. Magandang umaga po, Aling Divina, ang pangalan ko po ay Juan de la Cruz. Nandito po ako para magtanong tungkol sa bakanteng posisyon ng caregiver. Sa wakas ay tinaas niya ang tingin at sinuri siya mula ulo hanggang paa ng may pahamak. Tingnan mo ang sarili mo, murang damit, butas na sapatos, masamang gupit ng buhok. Talaga bang naniniwala ka na may kakayahan kang mag-alagang isang tao? Naramdaman ni Juan na uminit ang kanyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. Tama po kayo sa aking hitsura, ngunit mayroon po akong kahustuhang matuto at magtrabaho ng may dedikasyon. Diksyon, tumawa siya ng may panlalait. Ang huling nagsabi niyan ay umalis dito na umiyak nang hilingin ko siyang paliguan ako. Mayroon ka bang anumang kurso sa larangan na ito? Wala po akong partikular na kurso, ngunit inalagaan ko ang aking lola sa huling 2 taon ng kanyang buhay. Kailangan din po niya ng espesyal na pangangalaga. Lola mo, itinaas ni Aling Divina ang kanyang boses. Hindi ako ang lola mo, ignorante. Kailangan kong kwalipikadong profesional, hindi isang delivery rider na nag-iisip na kaya niya ang lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Nagmasid si Aling Chora ng may tensyon. Naghihintay na umalis si Juan tulad ng iba. Ngunit nanatili siya sa kanyang lugar. Tama po kayo na magduda sa akin. Wala po talaga akong profesional na karanasan sa larangan. Ngunit mayroon po akong bagay na marahil ay wala ang iba. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Isa pa na gustong samantalahin ang aking sitwasyon para kumitangang madaling pera. Hindi po madaling pera, Aling Divina. Ang pag-aalagang isang tao ay hindi kailanman madali, ngunit gagawin ko po ang aking makakaya dahil ang pagkakataong ito ay malaking tulong sa aking pamilya. Nanatili si Aling Divina ng ilang segundo na nakatingin sa kanya ng tahimik na parang may pinoproseso siyang naiba sa sagot na iyon. At ano ang gagawin mong naiba sa iba? Nag-isip si Juan sandali bago sumagot. Tratuhin ko po kayo bilang isang tao, hindi bilang isang problemang kailangan solusyonan. Ang masalitang iyon ay nagdulot ng isang bagay na hindi inaasahan kay Aling Divina. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi siya agad sumigaw sa isang kandidato. Aling Chora, magdala kang upuan para sa kandidatong ito. Agad na sumunod ang katulong, nagulat pa rin sa takbo ngang usapan. Sinabi mo na inalagaan mo ang iyong lola. Sa anong dahilan siya namatay? Nakaroon po siya na stroke at nakaratay sa kama sa loob na 2 taon. Tinutulungan ko po ang aking nanay sa pang-araw-araw na pangangalaga. At bakit ka nagtatrabaho bilang delivery rider sa halip na maging caregiver? Dahil kailangan ko po ng agarang kita at ang mga pagkakataon bilang caregiver ay kakaunti. Karamihan po sa mga pamilya ay gusto nga profesional na may sertipiko. Nanatili si Aling Divina na nag-isip ngang ilang minuto. Malinaw na kinakabahan si Aling Cora, naghihintay sa pagsabog na kadalasan nangyayari sa puntong iyon ng mga interview. Minamahal na tagapakinig, kung ikaw ay nag-enjoy sa kwento, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng iyong like at, higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaki ang naitutulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Sige, may iaalok ako sa iyo, Juan de la Cruz. Naramdaman ng binata na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magtatrabaho ka dito sa loob ng 1 linggo ng walang sweldo. Paano po iyon? Eksaktong yun ang narinig mo. Kung makakaya mong manatili sa akin sa loob ng 7 buong araw nang hindi tumatakbo o sumusuko, pag-usapan natin ang pagkuha sa iyo. Kung sumuko ka bago iyon, wala kang kikitain at hinding-hindi ka na muling magpapakita dito. Napanganga si Aling Chora. Hindi pa siya kailanman nakasaksing ganito kakaibang alok. Pero, Aling Divina, tahimik. Aling Cora, hayaan mong magdesisyon ang binata. Alam ni Juan na ang 1 linggo ng walang sweldo ay magiging mahirap para sa kanyang pananalapi, ngunit nakita rin niya na iyon ang kanyang tanging tunay na pagkakataon upang makuha ang trabaho. Tinatanggap ko po ang alok. Magaling. Magsisimula ka bukas ng alas 6 umaga. Ipapaalam sa iyo ni Aling Chora ang iyong pangunahing routine. At para malinaw, gagawin ko ang lahat para ikaw ay sumuko. Susubukan ko ang bawat hangganan mo hanggang sa malaman ko kung kailan ka babagsak. Naintindihan ko po. Nagdududa ako.
probabalaan ka na. Maaari ka nang umalis ngayon, Aling Chora. Samahan mo siya palabas. Pagkalabas nilang sala, hinawakan ni Aling Cora ang braso ni Juan nang may pag-alala. Iho, wala kang ideya sa kakasuhan mo lang. Siya ay isang taong labis na nagdurusa, ngunit imposible ng pakitunguhan. Ano po ba talaga ang nangyari sa kanya? Lumingalinga si Aling Chora upang matiyak na walang nakakarinig sa kanila. 2 taon na ang nakalipas. Nakaroon siyang isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan. Naka-ospital siya ng ilang buwan at nang bumalik sa bahay. Nalaman niyang halos malugi na ang kanyang kumpanya at maraming malalapit na tao ang gusto lang samantalahin ang kanyang sitwasyon. At ang pamilya, ang anak niya ay nagpapakita lang dito kapag nangangailangan ng pera. Pakiramdam niya ay inabandona siya nga lahat, kaya siya ay nagiging masama sa sinumang gustong tumulong sa kanya. Naintindihan ko po. At ano po ang magiging pangunahing routine ko? Darating ka ng alas 6 gram umaga para tumulong sa kalinisan sa umaga. Pagkatapos, almusal, gamot, physical therapy exercises, tanghalian, gamot sa hapon, at hapunan. Alis ka bandang alas 8 ng gabi. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, sa linggo ay kasama ko siya. Kinakalkula ni Juan sa kanyang isip ang oras na mawawala siya sa kanyang ma-delivery. Ito ay magiging isang malaking sakripisyo pinansyal, ngunit kung makuha niya ang permanenteng trabaho, mabilis itong mababawi. Sige po, hanggang bukas. Good luck, iho. Kakailanganin mo yan. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Juan ang lahat sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na si Joy, na nasa 3 taon ng nursing. Kuya, sigurado ka ba dito? 1 linggo nang walang kita ay maaring magpalala na ating sitwasyon. Joy, kung makuha ko ang trabahong ito, malulutas ang ating mga problema sa pananalapi ng sabay-sabay. Ang sweldo ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kinikita ko sa mga delivery. Nag-aalala si Nanay Elena sa ibang bagay. Anak ko, paano kung talagang imposibleng tiisin ang babaeng iyon? Maari kang mapagot ng walang saysay? Nanay, kailangan kong subukan. Bukod sa pera, pakiramdam ko ay talagang matutulungan ko siya. Nakita ko ang isang bagay sa kanyang mamata ngayon. Hindi lang galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Nagbigay si Joy na nagpraktis na sa mga ospital ng ilang mahalagang payo sa kanyang kapatid. Kuya Juan, ang mga pasyenteng may spinal cord injury ay maring maging sobrang depressive at agresibo. Ang pinakamahusay na estratehiya ay panatilihing kalmado palagi at subukang intindihin na ang galit ay hindi personal laban sa iyo. Tatandaan ko yan. Sa unang umaga, dumating si Juan ng alas 6 ng umaga. Naghihintay na sa kanya si Aling Chora at agad siyang dinala sa silid ni Aling Difina. Gising na siya sa pang-ospital na kama na may mas madilim pang ekspresyon kaysa sa nakaraang araw. Kaya bumalik ka? Akala ko nagbago kang isip sa magdamag. Magandang umaga po, Aling Difina. Nandito po ako para magtrabaho. Tingnan natin. Aling Cora, ipaliwanag mo sa kanya ang mga pamamaraan at pagkatapos ay umalis ka. Gusto kong makita kung kaya niyang sarilinin. Sinimulan ni Aling Chora na ipakita sa kanya kung paano gumagana ang kagamitan para ilipat si Aling Difina mula sa kama patungo sa wheelchair, kung paano ihanda ang banyo at ayusin ang magamot. Mas komplikado ang lahat kaysa sa inaakala ni Juan, ngunit pinansin niya ang bawat detalye. Ngayon, paliliguan mo ako, sabi ni Aling Difina ng silang, 2 na lang. Sige po, nasaan po ang banyo na may adaptation? Doon sa suite. At para sa impormasyon mo, pupunahin ko ang bawat galaw mo. Talagang mahirap ang proseso. Nagreklamo si Aling Difina sa temperatura ng tubig, sa posisyon kung paano siya inilagay sa shower chair, sa presyon ng shower, at maging sa paraan ng pahawak niya ng sabon. Masyado kang magaspang. Magingat sa aking mga braso, maselan din ang mga yon. Paumanhin po, magiging mas maingat ako. At ang tubig na ito ay masyadong malamig. Gusto mo bang magkaroon ako ng pneumonia? Pasensya na inayos ni Juan ang temperatura. Ngayon masyado nang mainit. Wala kang magawang tama. Umabot ng higit sa 1 oras para matapos ang pagligo. Samantalang karaniwan ay 20 minuto lamang. Ngunit hindi nagreklamo si Juan ni 1 beses. Sa almusal, patuloy na sinubukan ni Aling Difina ang kanyang pasensya. Mali ang hiwa ng prutas na ito. Hiwain mo sa mas maliliit na piraso. Masyadong suno ang tinapay. Gumawa ka ng iba. Masyadong maraming yelo ang juice na ito. Alisin mo ang ilang cubes. Ang bawat kahilingan ay sinunot ng walang pagtatalo.
Pinagmamasdan ni Aling Divina nang maingat ang bawat reaksyon niya, naghihintay ng sandali kung kailan siya sasabog o susuko. Ngunit nanatiling kalmado si Juan at simpleng nilutas ang bawat problema. Sa oras ng physical therapy exercises, na kunwari siyang masakit ang katawan at tumangging makipagtulungan. Hindi ako mag-exercise ngayon. Masakit ang likod ko. Gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor? Hindi kailangan ng doktor. Ayaw ko lang mag-physical therapy ngayon. Sige po, ano po ang gusto ninyong gawin kung gayon? Nagulat siya sa tanong. Karaniwan, pinipilit ng mga caregiver ang pag-exercise o nainis sa pagtanggi. Paano ba ang gusto kong gawin? May ilang oras po ba kayong libre ngayon? Mayroon po bang aktibidad na gusto ninyong gawin sa halip na physical therapy? Nanatili si Aling Divina ng ilang segundo nang walang sagot. Matagal na rin mula ng May, nagtanong sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin. Gusto kong nasa trasa, nagpapabilat sa araw. Perpekto. Idadala ko po kayo doon. Itinulak niya ang wheelchair patungo sa malawak na trasa na nakaharap sa isang maayos na hardin. Maraw at kaya-aya ang araw. Gusto niyo po bang uminom o kumain? Isang fresh orange juice ng walang asukal. Babalik po ako. Habang inihahanda ni Juan ang juice sa kusina, pinagmamasdan siya ni Aling Chora ng may kuryusidad. Kumusta siya ngayon? Mabuti po, nagpapabilad sa araw sa trasa ngayon. Nagpapabilad sa araw? Hindi siya lumalabas ng silit na iyon sa loob ng ilang buwan. Paano mo siya nakumbinsi? Tinanong ko lang po kung ano ang gusto niyang gawin. Umiling si Aling Cora ng humanga. Nang bumalik siya na may dalang juice, tahimik na pinakmamasdan ni Aling Divina ang hardin. Heto na po Aling Divina, salamat. Nanatili siyang nakatayo sa tabi niya ng ilang minuto, hindi alam kung dapat siyang lumayo. Maaari kang umupo sa upuan doon, sabi niya. Itinuro ngang tingin ang isang upuang yari sa yantok. Salamat. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan. Pinagmamasdan lamang ang paggalaw ng ibon sa hardin. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho bilang delivery rider? Tanong niya bigla. 4 na taon po. At bago po yan, nagtrabaho po ako sa industriya na konstruksyon sa loob ng 8 taon. Bakit ka umalis? Nalugi po ang kumpanya noong panahon ng krisis. Maraming tao po ang nawalan ng trabaho noon. Absorbet ni Aling Divina ang impormasyon ng walang komento. Ito ang unang normal na pausap niya sa isang tao sa mahabang panahon. May pamilya ka ba? Opo. Ang aking nanay at ang aking nakababatang kapatid. At ang iyong ama? Iniwan po niya kami noong 16 taong gulang pa lang ako. Solo po akong pinalaking aking nanay. Naintindihan ko. Ilang minuto pang katahimikan. Pinagsisisihan mo ba ang pag-alis sa industriya ng konstruksyon? Nag-isip si Juan sa tanong. Minsan po, gusto ko po ang trabaho, may konkretong bagay po. Alam niyo po ba, ang pagtatayo ng mga bagay na magtatagal ng maraming taon at ang mga delivery ay hindi nagbibigay sa iyong ganung pakiramdam. Hindi po ito isang kinakailangang trabaho, ngunit walang pagtatayo ng anumang permanenteng bagay. Tumango si Aling Divina na parang naiintindihan niya eksakto ang ibig sabihin nito. Gusto ko rin magtayo ng matitibay na bagay. Mayroon po ba kayong kumpanya? Mayroon pa rin ako. Isang medium-size na kumpanya ng konstruksyon na dalubhasa sa murang pabahay. Talaga? Kung gayon, marahil ay nagtrabaho na tayo sa ilang proyekto nang hindi natin alam. Posible, sa unang pagkakataon, nagpakita siyang isang bagay na malabong ngiti. Ang natitirang bahagingang umaga ay lumipas ng tahimik. Hindi na nagbigay ngang hindi kinakailangang puna si Aling Divina at nagpasalamat pa nga ng tulungan siya ni Juan sa tanghalian. Kinabukasan ng hapon, humiling siyang manatili muli sa trasa. Sa pagkakataong ito, hiniling niyang dalhin ni Juan ang ilang dokumento ng kumpanya na nasa kanyang opisina. Marunong ka bang magbasang planong arkitektura? Medyo po. Natutunan ko po ang basic sa construction. Tingnan mo ito. Ito ay ang proyekto ng isang komunidad ng murang pabahay na nakabinbin sa loob ng 2 taon. Ang proyektong ito ay mukhang napakaganda. Bakit hindi ito natuloy? Matapos ang aking aksidente, maraming bagay ang huminto. Ang mga kasosyo ang gumawa ng desisyon, ngunit mas konserbatibo sila. Naintindihan ko. Sa totulang, hindi sila konserbatibo, sila ay inkompetente, sabi niya ng may pait. Napansin ni Juan na may natamaan siyang sensitibong punto. Gusto niyo po bang pag-usapan yan? Para saan pa? Hindi mo naintindihan ang negosyo. Marahil hindi, ngunit naintindihan ko ang pagkadismaya. Nagulat siya sa sagot. Paano? Nang mawalan po akong trabaho sa industriya ng konstruksyon,
Nakaramdam din po ako ng pagkadismaya nang makita ang proyektong tinulungan kong simulan na inabandona o hindi natapos ng maayos ng ibang magrupo. Pinamasdan siya ni Aling Divina ng may panibagong interes. At paano mo pinamahalaan ang pagkadismayang iyon? Sa simula, hindi maayos. Palagi akong nagmumuni-muni sa mga bagay na maaring naging iba. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang pagkadismaya ay sinasaktan lang ako at hindi nagbabago ng anumang sitwasyon. At ano ang ginawa mo? Sinubukan kong mag-focus sa kung ano ang kaya ko pa ring kontrolin. Sa kasong ito, ang makahanap ng bagong paraan upang suportahan ang aking pamilya. Ganun lang po kasimple. Hindi ito simple, hindi ba? Pero iyon po ang nagtrabaho para sa akin. Nanatili si Aling Divina na nag-iisip ng matagal. Naniniwala ka ba na dapat ko lang tanggapin na masisira ang aking kumpanya ng nga inkompetenteng nagpapatagbo nito? Hindi ko po alam, Aling Divina, ngunit marahil ay makakahanap po kayo ng paraan upang impluensyahan ang mga desisyon kahit sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Paano? Kayo pa rin po ang may-ari, hindi po ba? Kaya may karapatan po kayo. Siyempre may karapatan ako. Pero paano ko gagamitin ang nga iyon sa sitwasyong ito? Ipinahiwatig niya nga mata ang kanyang sariling katawan. Ang inyong isip po ay gumagana ng perpekto at sa nakikita ko po, marami po kayong alam sa konstruksyon. At ano ngayon? Kaya, ang problema po ay hindi ang inyong kakayahan. Ito ay usapin lamang na, pahahanap na tamang paraan upang gamitin ang kakayahang iyon. Pinagmamasdan siya ni Aling Divina nang may ekspresyon na hindi maintindihan ni Juan. Mas matalino ka kaysa sa iyong hitsura. Salamat po siguro. Hindi ito kinakailangang papuri, ngunit sa pagkakataong ito ay ngumiti siya ng buo habang sinasabi ito. Ang unang araw ay natapos ng walang malalaking komprontasyon. Nang magpaalam si Juan ng alas, 8 gram gabi, tumango lang si Aling Divina at sinabing, hanggang bukas, sinamahan siya ni Aling Chora palabas. Iho, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero iba siya ngayon. Ilang buwan na rin mula nang makita ko siyang ganun katahimik. Sinubukan ko lang po siyang tratuhin bilang isang normal na tao. Patuloy mo lang yan. Marahil ay talagang magtatagal ka dito. Ang ikalawang araw ay nagsimula ng mas mahusay kaysa sa una. Hindi pinuna ni Aling Divina ang pagligo at nag-almusal ng walang reklamo. Sa panahon ng physical therapy exercises, bahagya pa siyang nakipagtulungan. Ang ma-exercise na ito ay talagang kinakailangan, tanong niya. Ayon sa medical na tagubilin pinapanatili po nito ang sirkulasyon at iniwasan ang muscle atrophy. Naintindihan mo ba yan? Hindi po masyado, pero ang kapatid ko po ay nag-aaral ng nursing at ipinaliwanag po niya sa akin ang ilang bagay. Ang kapatid mo ay nasa kolehiyo? Opo, sa 2 taon. At paano ninyo binabayaran ang kanyang pag-aaral? Nag-alinlangan si Juan bago sumagot. Sa maraming sakripisyo po, nakakuha po siya ng partial academic scholarship. Ngunit kailangan pa rin po niyang bayaran ang isang bahagi ng tuition fee at nagaambag ka diyan. Siyempre po, siya ang kapatid ko at ang sarili mong pangarap. Hindi ka ba kailanman naggustong mag-aral? Nagulat siya sa tanong. Siyempre po gusto ko. Palagi ko pong pinangarap na mag-aral ang civil engineering. Ngunit nang umalis po ang aking ama, kailangan ko pong magtrabaho para tumulong sa bahay. At ngayon, halos magtatapos na ang kapatid mo. Hindi mo ba maaaring ipagpatuloy ang pag-aaral? Marahil sa ibang araw. Sa ngayon po, ang priority ko po ay matiyak na matapos niya ang kolehiyo. Nanatili si Aling Divina na tahimik ng ilang sandali na pinoproseso ang impormasyong iyon. Isinuko mo ang iyong mapangarap para sa iyong pamilya. Hindi naman po eksakto. Ipinagpaliban ko lang po ang ilang plano. Sa loob nga 16 na taon. Walang sagot si Juan doon. Sa tanghalian nagtanong si Aling Divina ng isang hindi inaasahang tanong. Gusto mo bang makita kung paano gumagana ang aking kumpanya? Paano po? Mayroon akong ilang dokumento at proyekto dito sa bahay. Maari ko bang ipakita sa iyo? Siyempre po, kung gusto ninyo. Aling Cora, dalhin mo ang folder mula sa opisina patungo sa sala. Mukhang nagulat si Aling Cora, ngunit sumunod siya. Sa buong hapon, ipinaliwanag ni Aling Divina kay Juan kung paano gumagana ang proseso ng construction ng murang pabahay. Ipinakita niya ang spreadsheets ng gastos, timeline ng proyekto, at plano ng arkitektura. Ito ang aking pinakaambisyosong proyekto, sabi niya habang nagpapakita ng isang set ng plano. Isang komunidad ng 100 bahay para sa mga pamilyang may mababang kita na may subsidiya na financing. Mukhang hindi ka panipaniwala. Bakit hindi ito natuloy? Hindi ito opisyal na kinansela.
Nakabinbin lang ito sa loop ng 2 taon. At ano ang problema? Malalim na bumuntong hininga si Aling Divina. Iniisip na mga kasosyo na masyadong risky. Mas gusto nila ang mas maliliit at mas mamahaling proyekto na may mas malaking profit margin. Pero hindi ba magbibigay nga kita ang proyektong ito? Oo, magbibigay. Pero mas mababa kada unit. Sa halip ay 100, bahay sa halip na 20. Sinuri ni Juan ang numero na ipinapakita niya. Batay sa aking mga kalkulasyon, mas malaki ang kabuang kita sa proyektong ito. Eksakto, pero hindi nila makita at hindi ka maaring magdesisyon ng mag-isa. Legal, maari ko, pero sa praktikal na paraan, paano ko pamamahalaan ang isang proyekto na ganito kalaki sa aking kasalukuyang sitwasyon? Sa isang mapagkakatiwalaang grupo, anong mapagkakatiwalaang grupo? Pagkatapos NG, aksidente. Nalaman ko na karamihan sa mga tao sa paligid ko ay interesado lang sa aking pera. Napansin ni Juan ang ugat ng problema. Hindi lang ito limitasyon sa pisikal, kundi ang pagkawala ng tiwala sa mga tao. Sinubukan niyo na po bang kilalanin ang ilang tao na talagang nagmamalasakit sa inyo, tulad ni Aling Cora, halimbawa? Gaano na po ba siya katagal nagtatrabaho dito? 15 taon. At maaari po sana siyang umalis at magtrabaho sa ibang lugar matapos ang aksidente. Hindi po ba? Maaari, pero nanatili siya. Hindi ba't may kahulugan yan sa inyo? Nanatili si Aling Divina na nag-iisip. Hindi niya pa ito kailanman nakita mula sa ganong anggulo. At may iba pang ganun. Marahil ay kailangan mo lang matutong kilalanin sila muli. Sa tingin mo ay ganun lang kasimple. Hindi po simple. Hindi po ba? Nagunit hindi rin po imposible. Nang gabing iyon, si Aling Divina, sa unang pagkakataon mula ng aksidente, ay nag-usap tungkol sa kanyang maplano sa hinaharap sa halip na magdalamhati lamang sa nakaraan. Ang ikatlong araw ay nagdulot ng unang tunay na pagsubok. Nagising si Aling Divina na may masamang kalooban at bumalik sa agresibong pagugali ng unang pagkikita. Masyado kang nahuli. Alas, 6:05 na. Paumanhin po, Aling Divina. Mas mabigat po ang trapiko ngayon. Wala akong pakialam sa iyong nga dahilan. Kung hindi ka makakarating sa oras, marahil ay hindi ka angkop para sa trabahong ito. Tama po kayo. Alis po ako ngan mas maaga sa bahay bukas. At isa pa, kahapon ay hinawakan mo ang aking mga dokumento ng walang pahintulot. Paano? Ipinakita niyo po sa akin ang mga dokumento. Hindi kita pinayagan na hawakan ang aking mga papeles. Iniwan mo ang lahat na magulo. Alam ni Juan na hindi totoo iyon, ngunit hindi siya nakipagtalo. Nagpapaumanhin po ako. Magiging mas maingat po ako. At ang kape na ito ay kakilakilabot. Paano ka nagkakamali sa isang bagay na ganito kasimple? Ang kape ay eksaktong katulad ng mga nakaraang araw na inaprubahan niya. Malinaw na sinusubukan niya ang kanyang pasensya. Gagawa po akong iba, Aling Divina, at sa pagkakataong ito, gagawin ko po ng maayos. Sa pagligo, nagreklamo siya sa lahat nagabagay. Sa temperatura nagatubig, sa presyon naga-shower, sa posisyon nagaupuan, maging sa sabon na siya mismo ang pumili. Nagiging pabaya ka. Nasaktan mo ako. Saan po? Paano po? Hindi mahalaga kung saan, kailangan mong maging mas maingat. Alam ni Juan na hindi niya nasaktan si Aling Divina sa anumang paraan, ngunit sinuri pa rin niya ng maingat kung mayroong anumang problema. Tumigiw ka sa pagsusuri sa aking na parang ako ay isang bagay. Magarong kaya ni mais maraming respeto. Pamangging po, Aling Divina. Gusto ko lang ipomatiyak na hindi ko po kayo nasaktan. Siyempre nasaktan mo ako, pero wala kang pakialam. Ang sitwasyon ay patuloy na lumalasa, buong umaga. Pinupunan ni Aling Divina ang lahat ng mas matindi kaysa sa mga unang araw. Bandang alas 10 ng umaga, sa wakas ay sumabog siya. Tama na, hindi ko na kaya. Inkompetente ka, pabaya, at wala kang anumang kwalifikasyon para manatili dito. Nanatiling kalmado si Juan, ngunit nagpatuloy siya. Tingnan mo ang sarili mo, isang delivery rider na nag-iisip na kaya niyang mag-alaga ng mga tao. Nakakaawa ka. Naintindihan ko po na kayo ay frustrado. Wala kang naiintindihan. Wala. Isa ka lamang oportunista na gustong kumita ng madaling pera sa aking kapinsalaan. Aling Divina, huwag niyo po akong putulin. Nagsasalita po ako. Akala mo, makakaya mo akong lokohin sa pagiging mabait sa loob ng 2 araw. Hindi ba? Akala mo, magugustuhan kita at ibibigay ko sa iyo ang trabaho. Hindi po. Ako. Sinungaling. Pare-pareho lang kayong lahat. Gusto niyo lang samantalahin ang aking sitwasyon.
Sumigaw siya ng matindi na naging dahilan para tumakbo si Aling Chora sa sala. Ano ang nangyayari dito? Aling Chora, ang lalaking ito ay walang respeto sa akin. Gusto kong umalis siya agad sa aking bahay. Tiningnan ng katulong si Juan na nanatiling kalmado sa kabila ng sigaw. Aling Divina, pero ano? Ayaw kong paliwanag. Gusto kong umalis siya ngayon. Malinaw na nalilito si Aling Cora dahil nakasaksi siya nga 2 araw nga tahimik na interaksyon sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Juan at gumawa ng desisyon. Aling Divina, tama po kayo sa isang bagay. Saan? Tanong niya na galit pa rin. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito at may karapatan po kayong hindi magtiwala sa akin. Mukhang nagulat si Aling Divina sa paksang-ayon. Kung gayon, inaamin mo na nandito ka lang para sa pera. Inaamin ko po na mahalaga sa akin ang pera. Oh, ngunit hindi po iyon ang tanging dahilan. Ano kung gayon ang iba pang dahilan? Sa huling 2 araw na nakikipag-usap po sa inyo, pakiramdam ko po ay naging kapakipakinabang ako sa paraang matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapakipakinabang? Paano? Tumutulong po ako sa isang tao hindi lang sa pisikal na gawain, kundi sa pag-usap tungkol sa mahahalagang bagay, tungkol sa maproyekto, tungkol sa mapangarap, tungkol sa buhay. Nanatili si Aling Divina na tahimik ng ilang segundo, pinoproseso ang sagot. Hindi nito binabago ang katotohanan na wala kang kwalifikasyon. Totoo po, wala po akong titulo, wala po akong teknikal na kurso, wala po akong profesional na karanasan sa larangan. Kung gayon, bakit ako magtitiwala sa iyo dahil nandito po akong 3 araw? Sinubukan niyo po ako sa lahat ng posibleng paraan at hindi po ako sumuko ni nawalan ng pasensya ni isang beses. Hindi nito pinapatunayan ang anumang bagay. Pinapatunayan po nito na talagang mahalaga sa akin ang trabahong ito at marahil salub sa inyo rin. Ang huling pangungusap ay nagdulot na lubos na katahimikan sa sala. Tinitigan siya ni Aling Divina ng matagal na may ekspresyong hindi maintindihan. Mahalaga ako sa iyo? Opo, mahalaga po. Bakit? Maingat na nag-isip si Juan bago sumagot dahil sa huling 2 araw, nakita ko po ang isang matalino, determinado, at passionate na babae sa kanyang trabaho, isang tao na nagtayo ng isang kumpanya upang tulungan ang mga pamilyang tulad ng sa akin na magkaroon ng sariling tirahan. At nainis po ako na makita ang taong iyon na iniwasan ang mundo dahil sa prehuwisyo ng iba. Anong prehuwisyo? Ang prehuwisyo na naniniwala na dahil kayo ay nasa wheelchair, hindi na kayo makakapag-ambag ng mahahalagang bagay. Malinaw na emosyonal si Aling Divina sa mga salitang iyon. Talaga bang naniniwala ka diyan? Opo, naniniwala ako. Ang inyong aksidente ay nagpabago sa inyong pisikal na sitwasyon. Ngunit hindi nito binago ang inyong talino, inyong karanasan, o inyong kakayahan na gumawa ng desisyon. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mata. Matagal na mula nang may tumingin sa akin sa ganong paraan. Kung gayon marahil ay oras na para simulan ninyong tingnan ang inyong sarili sa ganong paraan muli. Nagmasid si Aling Cora sa pag-usap ng emosyonal, nakita ang kanyang amo na nagpakita ng kahinaan sa unang pagkakataon sa lubong 2 taon. Nanatili si Aling Divina na tahimik ng ilang minuto, malinaw na nakikipaglaban sa kanyang emosyon. Sige, pumasa ka sa pagsubok ngayon. Ang pagsubok ay upang malaman kung mananatili kang pasensyoso, kahit na talagang mahirap akong tiisin. Ang lahat ng iba ay tumakas sa unang pagsabog. At kung umalis din ako, malalaman kong tama ako tungkol sa iyo. Ngunit hindi ako umalis. Hindi, at ibig sabihin niyan, marahil ay nakamali ako. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Aling Divina na maari siyang makamali sa isang bagay mula ng aksidente. Aling Cora, maghanda kang espesyal na tanghalian. Ngayon ay mayroon tayong ipagdiriwang. Ipagdiriwang, amo? Ang katotohanan na marahil ay nakahanap ako ng isang tao na mapagkakatiwalaan ko. Nang gabing iyon, ganap na nagbago ang dinamika sa pagitan nila. Sinimulan ni Aling Divina na pag-usapan ang kanyang takot, kanyang pagkadismaya at kanyang pangarap sa parang hindi niya nagawa sa loop ng maraming taon. Alam mo ba ang pinakamalaking takot ko? Tanong niya nang nasa trasa sila. Ano po? Ang tingnan akong tao at makita lamang ang malimitasyon. Na ang aking opinyon ay wala ng halaga dahil ang aking katawan ay hindi na gumagana. At nararamdaman mo yan araw-araw. Kaya ako nagagalit kapag sinubukan akong tulungan ng matao dahil takot ako na makita nila ang tulong bilang awa. Naiintindihan ko po, ngunit ang pagtulong sa isang tao ay hindi naman nangahulugan ng awa. Hindi po, hindi. Minsan,
Ito ay pagkilala lamang na lahat tayo ay nangangailangan ng suporta sa iba't ibang aspeto ng buhay. Paano po? Halimbawa, kailangan niyo po ng pisikal na tulong para sa ilang gawain, ngunit kailangan ko po nga intelektual na tulong upang maunawaan ang negosyo. Ginagawa po tayong magkapareho sa ilang paraan, ngumiti si Aling Divina sa perspektibang iyon. Mayroon kang kawili-wiling paraan ng pagtingin sa mga bagay. Natutunan ko po iyan sa aking nanay. Palagi po niyang sinasabi na lahat tayo ay mayroong mayaalay at mayroong matututunan. Ang nanay mo ay mukhang isang matalinong tao. Opo, gusto mo bang makilala siya balang araw? Makilala ang nanay ko? Siyempre po, kung gusto ninyo. Malinaw na naantig si Aling Divina sa imbitasyon. Ilang taon na rin mula nang may nag-imbita sa akin na makilala ang kanyang pamilya. Kung gayon, desidido na po, kapag pakiramdam ninyo ay handa na kayo, ayusin po natin ang pakikita. Gusto ko po iyan. Minamahal na tagapakinig, kung ikaw ay nag-enjoy sa kwento, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng iyong like at, higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaki ang naitutulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ang ika-4 na araw ay nagdulot ng isang bagong pagtuklas na magbabago sa lahat. Nagre-rebisa si Aling Divina ng mga dokumento nang makakita siya ng isang folder na nakalimutan niya. Juan, maari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Sige po, Aling Divina. Sa folder na ito, mayroong mahalagang papel na hindi ko mabasa ng maayos. Maari mo ba akong basahan? Walang problema po. Nang buksan ni Juan ang folder, nakakita siya ng dokumento na napalito sa kanya. Aling Divina, ang dokumento pong ito ay tungkol sa donation at academic scholarship. Iwan mo na lang yan sa tabi, pero marami pong pangalan dito at malalaking halaga. Malinaw na hindi komportable si Aling Divina. Ito ay isang lumang proyekto lamang, walang kahalagahan. Lumang proyekto po ang Juan, pakilagay mo na lang ang mapapel na iyan. Ngunit nakita na niya ang sapat upang maunawaan ang isang pambihirang bagay. Aling Divina, sinusuportahan niyo po ang pag-aaral ng 12 ng kabataang nangangailangan. Nun bago ang aksidente. At bakit po huminto? Dahil hindi ko na kayang pamahalaan ng direkta ang bagay na iyon. Pero ang mga kabataan, ano po ang nangyari sa kanila? Malalim na bumuntong hininga si Aling Divina. Kailangan nilang humanap ng ibang paraan para pondohan ang kanilang pag-aaral. Ang ilan ay nagtagumpay, ang iba, hindi ko alam. Naramdaman ni Juan ang matinding emosyon nang mapagtanto niya ang lawak ng kanyang kabutihang loob. Ilang tao po ang natulungan ninyo sa huling 10 taon? Direkta, 83 kabataan. Indirectly, sa pamamagitan ng proyekto ng murang pabahay, libu-libong pamilya. At walang nakakaalam nito, palagi kong pinipili na tumulong ng walang nakakaalam. Hindi ko gusto ang pagpapakita. Bakit po huminto kayo sa mga donasyon? Dahil wala na akong paraan para masubaybayan ng personal ang bawat kaso at wala akong tiwala sa iba na gagawa nito para sa akin. Naintindihan ni Juan na natuklasan niya ang tunay na karakter ni Aling Divina. Hindi siya isang taong mapait sa kalikasan kundi isang taong nagsarangang kanyang puso dahil sa pagkadismaya. At paano po kung tulungan ko kayo na muling simulan ang proyektong iyon? Paano? Maaari po akong maging inyong mga mata at mga paa. Bumisita sa mga benepisyaryo. Samahan ang pag-unlat. Magbigay ng detalyadong ulat. Nagulat si Aling Divina. Gagawin mo yan? Siyempre po, isang karangalan po na makilahok sa isang napakahalagang bagay, ngunit wala po kayong karanasan sa social work. Hindi ko po kailangan makaroon niyan. Kailangan ko lang po ng katapatan at dedikasyon at iyon po ang mayaalay ko. Naantig si Aling Divina sa alok. Alam mo, marahil ay oras na para subukan muli. Saan po kayo gustong magsimula? Tingnan natin kung kumusta ang mga kabataang nawalan ng suporta pagkatapos ng aking aksidente. Ang ilan ay kailangan ng tulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Perpektong ideya. Nang gabing iyon, inilaan nila ang maoras sa pag-ayos ng mga lumang kontak at pagpaplano kung paano muling matutukoy ang mga dating benepisyaryo. Juan, napagtanto mo ba ang ibig sabihin nito? Ano po? Kung matagumpay nating maibalik ang mga proyektong ito, babaguhin natin muli ang buhay ng maraming tao. Incredible po iyan, Aling Divina. At alam niyo po ba ang pinakamagandang bahagi? Ano po? Pagkatapos ng 2 taon na pakiramdam ko ay wala akong silbi, sa wakas ay makakaroon muli akong layunin. Mga luha na ang kagalakan ang umagos sa kanyang mukha. Ang ika-5 araw ay nagsimula ng may ganap na magkaibang enerhiya.
si Aling Divina ay masigla at puno nga plano. Hiniling niya kay Aling Cora na ihanda ang opisina ng bahay na sarado simula ng aksidente. Babaguhin natin ang espasyong iyon sa ating sentro ng operasyon. Sabi niya kay Juan, sentrong operasyon para saan po? Para pamahalaan ang mga proyekto sa lipunan at para rin masubaybayan ang kumpanya mula sa malayo. Babalik po kayo sa paglaho sa kumpanya ng konstruksyon o gagawin ko. Nalaman ko na marami akong kayang pamahalaan mula dito sa bahay, lalo na sa tulong mo. Tulong ko po. Siyempre, ikaw ang magiging aking mamata at tainga sa mapanlabas na proyekto, ngunit wala akong alam sa pamamahala. Matututo ka at tuturuan kita. Nenenging si Aling Cora nang makita ang amo na naupapakita na interes sa buhay. Matagal ko nang hindi siya nakitang ganyan kasigla, komento niya kay Juan. Masarap pong makita siyang ganyan, hindi po ba? Napakasarap, iho. Talagang gumawa ka ng milagro dito. Hindi po ako gumawa ng anumang milagro. Tinrato ko lang po siya bilang isang taong may kakayahan. At iyon ang eksaktong kailangan niyang marinig. Nang gabing iyon, tumawag si Aling Divina sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon sa kumpanya ng konstruksyon. Hello Ate Lena, ako si Divina. Oh, mas mayos na ako. Hindi mo kailangang pumunta dito. Gusto ko lang ng isang video conference meeting bukas kasama ang lahat ng kasosyo. Naririnig ni Juan ang pagkagulat sa boses ng tao sa kabilang linya. Oh, sa video conference. Kailangan kong talakayin ang ilang mahahalagang proyekto. Hindi ito anumang drastic. Gusto ko lang ibalik ang aking partisipasyon sa mga desisyon ng kumpanya. Nang ibaba niya ang telepono, nagningning si Aling Divina. Bukas ay magiging kawili-wili. Kinakabahan po kayo? Naeksite ako. Matagal na rin akong hindi nakaramdam ng kahandaan na harapin ang aking makasosyo at ngayon. Sa tabi mo, pakiramdam ko ay kaya ko ang anumang bagay. Ang tiwala na ipinapakita niya sa kanya ay sabay na kapanapanabik at nakakatakot para kay Juan. Ang ika-6 na araw ay nadala ng unang malaking profesional na pagsubok. Ang video conference meeting ay nakatakda para sa alas 2 ng hapon. Buong umaga si Aling Divina nagre-rebisa ng mga dokumento at naghahanda ng mga argumento. 1. Maaari ka bang manatili dito sa panahon ng meeting? Maaring kailangan ko ang tulong mo sa mga dokumento. Sige po, Aling Divina. At isang mahalagang bagay, huwag kang magpapakita nga takot kung susubukan nilang maliitin ka. Hindi nila alam kung sino ka o kung ano ang kinakatawan mo para sa akin. Naintindihan ko na po. Eksaktong alas 2, ipinakita ng screen ng computer ang 4 na tao. 2 lalaki at 2 babae. Lahat ay mayos ang pananamit at may seryosong ekspresyon. Divina, ang ganda mong makita, sabi ngang isa sa mga babae. Salamat Ate Lena, tulad ng nakikita ninyo, mas mayos na ako. Nabalitaan namin na nag-hire kang ng bagong caregiver. Sabi nga isa sa mga lalaki na may bahagyang pagdududa. O kumuha ako Mang Fred at sa katunayan ay kasama ko siya dito. Juan, halika't batiin ang aking makasosyo. Lumapit si Juan sa kamera at kumaway. Ikinalulugod ko po kayong makilala. Ang reaksyon ay malinaw na malamig. Ang makasosyo ay nakpalitan ng tingin ng hindi masyadong halata. Divina, maari ba tayong makusap ng pribado? Iminungkahi ni Ate Lena, hindi na kailangan. Si Juan ang aking kanang kamay ngayon. Ang lahat ng sasabihin ninyo sa akin, kailangan din niyang malaman. Ang pag-awkward sa pagitan ng mga kasosyo ay kitang-kita. Sige, sabi ni Mang Fred, ano ang gusto mong pag-usapan? Gusto kong ipagpatuloy ang proyektong komunidad ng murang pabahay na sinuspinde 2 taon na ang nakalipas. Lubos na katahimikan sa video call. Divina, sabi ngang pangalawang babae, si Ate Monica, ang proyektong iyan ay masyadong risky. Napag-usapan na natin iyan. Kinausap ninyo ako noong ako ay mahina at nalilito. Ngayon ay malinaw na ang isip ko at determinado ako. Ngunit ang mga numero ay nagpapatunay na ang proyekto ay possible at kapakipakinabang. Maaari kong ipakita muli ang mga kalkulasyon. Umagol si Mang Fred nang hindi comfortable. Divina, sigurado ka ba na nasa kalagayan kang gumawa ng mahahalagang desisyon? Ang tanong ay parang sampal sa kanyang mukha. Nakita ni Juan na agad na tumigas ang kanyang ekspresyon. Ano ang sabi mo, Mang Fred? Huwag mo akong masamain, pero dumaan ka sa napakalaking trauma. Marahil ay masyado pang maaga para saan, para gamitin ang sarili kong utak. Hindi iyan, pero ang madesisyon sa negosyo ay nangangailangan.
Nangangailangan ng mabinti na gumagana, ang pagka-awkward sa video call ay nararamdaman. Divina, pakiusap. Huwag mong baluktutin ang aming nga salita, sabi ni Ate Lena. Kung gayon, linawin ninyo ang inyong nga salita. Naniniwala ba kayo na naapektuhan ang aking mental na kakayahan na aksidente? Hindi naman ganun. Eksakto iyon. Naniniwala kayo na dahil nasa wheelchair ako, hindi na ako makakagawa ng desisyon. Napansin ni Juan na labis na nagagalit si Aling Divina at nagpasya siyang mamagitan. Sa inyong pahintulot, sabi niya habang lumalapit sa kamera. Maari ba akong magbigay ng obserbasyon? Mukhang nagulat ang mga kasosyo sa interbensyon. Sa linggong ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na suriin ng detalyado ang proyekto kasama si Aling Divina. Talagang pinatutunayan ng mga numero ang posibilidad. At sino ka? Tanong ni Mang Fred ng may pagamak. Ako po si Juan de la Cruz, Executive Assistant ni Aling Divina. At kahit po wala akong akademikong formasyon sa larangan, nagtrabaho po ako 8 taon sa industriya and konstruksyon. Naiintindihan ko, sabi ni Ate Monica na may mapagmataas na ngiti. Ikaw ay mula sa operative area. Ganun po. At masasiguro ko po na ang proyekto ay hindi lamang possible, kundi kinakailangan. Kailangan paano? Tanong ni Ate Lena. May malaking demand po para sa murang pabahay sa rehiyon. Ang proyektong ito ay magseserbisyo sa 100 pamilya na ngayon ay nagbabayad ng mahal na upa para manirahan ng hindi maayos. Iyan ay mga isyong panlipunan. Kami ay isang kumpanya, hindi isang NGO, sabi ni Mang Fred. Nun ay sumabog si Aling Divina. Isang kumpanya na nag-alala lamang sa pinakamalaking kita. Hindi iyan ang kumpanya na gusto kong pamahalaan. Divina, huwag mo akong putulin. Nang itinatag ko ang kumpanya ng konstruksyon na ito, ang aking layunin ay palaging pagsamahin ang kita at responsibilidad sa lipunan. Nagbago ang panahon. Divina, sabi ni Ate Monica, nagbago ang panahon o nagbago kayo. Hindi komportable na katahimikan. Alam niyo ba ang aking unang proyekto nang buksan ko ang kumpanya? Nagpatuloy si Aling Divina. Hindi po, amin ni Ate Lena. Ito ay 10 maliliit na bahay para sa mga pamilya na nakatira sa squatter area. Maliit ang kita, ngunit iyon ang proyektong nagbigay sa akin ng pinakamalaking pagmamalaki sa buhay. Iyon ay 20 taon na ang nakalipas. Divina, argumento ni Mang Fred. At ano ngayon? Nakbaho ang aking makapagpapahalaga dahil nagkaroon ako ng aksidente. Hindi iyan. Kung gayon, ipaliwanag ninyo sa akin kung bakit naniniwala kayo na hindi ko dapat ipagpatuloy ang proyektong ito. Nagpalitan muli ng tingin ang mga kasosyo. Sa totoo lang Divina, sabi ni Mang Fred, naalala kami sa iyong kakayahang pangasiwaan ang isang komplikadong proyekto sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Aking kasalukuyang sitwasyon, hindi ka makakabisita sa mga proyekto. Hindi mo personal na masusubaybayan ang pagunlad. Kaya ko, putol niya. Paano? Sa pamamagitan ni Juan. Siya ang magiging aking nga mata at mga paa sa field. Divina, sabi ni Ate Monica nang may sapilitang pasensya, nang may buong respeto kay Juan. Wala siyang kwalifikasyon upang pangasiwaan ang isang proyekto na ganon kalaki. At kayo ba ay mayroon, ganti ni Aling Divina? Mayroon kaming mga titulo, managerial experience. At ako ay may 20 taong praktikal na karanasan sa pagtatayo ng nga bahay. Sabi ni Juan na nawalan ng pasensya sa unang pagkakataon. Karanasan bilang obrero, hindi bilang tagapamahala, sabi ni Mang Fred ng may pagamak. Karanasan bilang isang taong nakakaalam ng pagkakaiba ng dekalidad na konstruksyon at murang konstruksyon. Juan, sinubukan ni Aling Divina na pakalmahin siya. Hindi po, Aling Divina. Kailangan po nilang maintindihan ang isang bagay. Humaharap siya sa kamera ng may determinasyon. Maari po kayong makaroon ng matitulo, ngunit mayroon po akong bagay na wala kayo. Tunay na pangako sa trabaho. Wala po ako dito para sa status o kapangyarihan. Nandito po ako dahil naniniwala ako sa proyekto. Anong proyekto? Tanong ni Ate Lena. Ang proyektong pagbibigay ng disenteng tirahan sa mga pamilyang nagtatrabaho, mga pamilyang tulad ng sa akin na nangarap ng sariling bahay sa loob ng maraming dekada. Iyan ay sentimentalidad, sabi ni Ate Monica. Hindi po, iyan ay pag-unawa sa tunay na merkado. Nakatira po kayo sa isang bubble na mga proyekto ng luho at nawalan na po kayo ng koneksyon sa pangangailangan ng karamihan ng populasyon. Pinagmamasdan ni Aling Divina nang may pagmamalaki ang masigasig na pagtatanggol ni Juan sa proyekto. At bukod pa rito, nagpatuloy si Juan
lubos po ninyong minamaliit ang kakayahan ni Aling Divina. Mas marami po siyang alam sa konstruksyon kaysa sa inyong lahat. At paano mo nalaman iyan? Sarkastikong tanong ni Mang Fred. Dahil nagtagal po ako ng isang linggo na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa lahat ng teknikal na aspeto ng proyekto at masisiguro ko po, hindi po siya nawalan ng kakayahan. Tama si Juan, sabi ni Aling Divina na muling kinuha ang kontrol ng usapan. At ipapaliwanag ko yan sa inyo. Bibigyan ko kayo nga 60 araw para magpresenta ng isang alternatibong proyekto na mas kapakipakinabang kaysa sa komunidad ng murang pabahay. Divina, kung magtagumpay kayo, susuko ako sa proyekto sa lipunan. Kung hindi kayo magtagumpay, aprubahan ninyo ang aking proyekto ng walang pagtatalo. Malinaw na hindi comfortable ang makasosyo sa hamon. At paano kung hindi namin tanggapin ang hamon? Tanong ni Ate Monica. Kung gayon, ako ang kukuha ng buong kontrol ng kumpanya at ako ang gagawa ng mga desisyon ng mag-isa. Hindi mo yan magagawa. Siyempre kaya ko. Ako pa rin ang majority shareholder. Isa pang hindi comfortable na katahimikan. Kailangan nating pag-usapan sa loop, sabi ni Ate Lena. Mayroon kayong hanggang bukas para magdesisyon, sabi ni Aling Divina at diniskonekta ang video conference. Nang maging itim ang screen, humarap siya kay Juan na may nakliliwanag ng mga mata. Salamat. Bakit po? Sa pagtatanggol sa akin. Sa pagtatanggol sa ating proyekto. Ating proyekto po? Siyempre, ngayon ay kasosyo na tayo dito. Naramdaman ni Juan ang isang hindi may larawang emosyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naging bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang agarang pangangailangan. Ang ikapito at huling araw ng linggo ng pagsubok ay dumating na puno ng tensyon. Nagising si Aling Divina nang may pagkabalisa na naghihintay sa sagot ng mga kasosyo. Buong umaga siya ay hindi mapakali na nagre-rebisa ng mga dokumento at nagkakalkula. Paano kung tanggihan nila ang hamon? Tanong niya kay Juan. Kung gayon, kayo po ang kukuha ng kontrol sa kumpanya, tulad ng sinabi ninyo kahapon, ngunit magkakaroon po kayo ng lakas ng loob na gawin ito. May lakas ng loob po kayo para sa anumang bagay, Aling Divina. Paano po kayo nakakasiguro? Dahil nakita ko po kayong hinarap ang inyong matakot sa linggong ito. Nakita ko po kayong lumabas mula sa kama patungo sa terasa, muling nakaroon ng interes sa kumpanya, hinarap ang inyong makasosyo. Lahat po ngang iyon ay dahil sa tulong ko po. Hindi, lahat iyon ay dahil sa sarili mong lakas. Nagbigay lang ako ngang suporta. Ngumiti si Aling Divina ng emosyonal. Juan, anuman ang mangyari sa kumpanya, gusto ko sanang magbigay ng isang opisyal na alok sa iyo. Anong alok po? Gusto kong magtrabaho kasi aki ng permanente, hindi lang bilang kaagiwa, kundi bilang aking executive assistant. Executive assistant, eksakto. Ikaw ang magiging koneksyon ko sa labas ng mundo. Bibisitahin mo ang mga proyekto, kliyente, supplier. Ikaw ang magiging aking mamata at mga paa sa negosyo. Pero wala po akong kwalifikasyon para diyan. Mayroon kang mas mahusay, katapatan, dedikasyon, at ang kakayahang intindihin ang mga tao. Ang mga katangyang iyan ay hindi natutunan sa kolehiyo. At ano po ang magiging sweldo ko? Binanggit ni Aling Divina ang isang halaga na nagpatahimik kay Juan. Ito ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa kinikita niya bilang delivery rider. Sigurado po kayo, Aling Divina? Lubos. Karapat-dapat ka diyan at marami pang iba. Nang alas 3 ng hapon, tumunog ang telepono. Si Ate Lena iyon, Divina, napag-usapan namin ang iyong alok at tinatanggap namin ang hamon. Nagpalitan ng tingin ng kasiyahan si Aling Divina at Juan. Perpekto. 60 araw mula ngayon. Sumasang-ayon kami, ngunit mayroon kaming isang kondisyon. Ano po? Kung manalo kami, titigil ka sa pagkwestiyon sa aming mga desisyon sa loob ng 2 taon. At kung manalo ako, hahayaan ninyo akong ibalik ang aktibong kontrol ng kumpanya ng walang pagkwestiyon. Deal. Nang ibaba niya ang telepono, nagningning si Aling Divina. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay po tayo sa isang pagkakataon upang patunayan na tama tayo. At kung hindi tayo magtatagumpay tayo, lubos akong tiyak diyan. Ang kanyang paniniwala ay nakakahawa. Kinabukasan ng gabi, habang naghahanda si Juan na umalis, gumawa si Aling Divina ng isang nakakaantik na pagamin. Juan, ito ang pinakamahalagang linggo ng aking buhay pagkatapos ng aksidente. Bakit po? Dahil tinulungan mo akong matuklasan na hindi patapos ang aking buhay, nagbago lang ni direksyon. Palagi po kayong may ganong lakas. Kailangan niyo lang pong isang taong magpapaalala sa inyo, at ginawa mo yan.
kaya opisyal ka ng kinuha. Kahit na hindi magtagumpay ang iyong proyekto, lalo na kung hindi, kailangan nating lumiha ng isa pa na mas mahusay. Ngumiti si Juan na nararamdaman na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng ganap. Aling Divina, maaari po ba akong magtanong ng isang personal na bagay? Siyempre, talaga bang sinusubukan mo ang aking pasensya sa linggong ito o talagang galit ka sa akin minsan? Tumawa ng malakas si Aling Divina sa unang pagkakataon mula ng aksidente. Parehong dalawa. Kailangan kitang subukan. Ngunit talagang nainis din ako dahil nagiging mahalaga ka sa akin. Paano po? Dahil natatakot akong madismaya muli, mas madali ang ilayo ang mga tao bago sila maging mahalaga sa iyo. At ngayon, nagpasya akong harapin ang panganib na magtiwala muli at sa nakikita ko, hindi ako nagsisisi. Ako rin po, Aling Divina, ako rin po. Nang umalis si Juan mula sa mansyon ng Gasantos ng gabing iyon, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Sa isang linggo, hindi lang siya nakahanap ng trabaho, kundi isang layunin. At si Aling Divina, na pinagmamasdan siyang umalis mula sa bintana, ay ngumiti na alam niyang sa wakas ay nakahanap siya ng isang tao na tumitingin sa kanya hindi bilang isang limitadong tao, kundi bilang isang taong may walang hanggang posibilidad. Natapos ang linggo ng pagsubok, ngunit sa totoo lang, isang bagong buhay ang nagsisimula pa lamang para sa kanilang dalawa. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Juan, ngunit hindi para magtrabaho bilang delivery rider. Sa unang pagkakataon sa loob na 4 na taon, nagising siya na alam niyang may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Nang dumating siya sa mansyon, nakita niya si Aling Divina nagising na at masigla sa opisina na ganap na inayos sa magdamag ni Aling Chora. Magandang umaga, kasosyo, sabi niya nang may sigasig. Kasosyo, ganito na kita tatawagin mula ngayon. Kasosyo tayo sa proyektong ito. Kasosyo, siyempre, magkakaroon kang bahagi sa kitangang komunidad ng murang pabahay kapag natupad ito. Aling Divina, hindi ko po iyan matatanggap. Kaya mo at tatanggapin mo, bahagi iyan ng iyong sweldo. Inaalam pa rin ni Juan ang bagong realidad ng ianunsyo ni Aling Divina ang unang hamon. Ngayon, bibisitahin natin ang ilan sa mga kabataang nawalan ng academic scholarship pagkatapos ng aking aksidente. Bisitahin? Paano po? Ikaw ang bibisita para sa akin. Gusto kong malaman kung kumusta sila, kung nagpapatuloy pa rin sila sa pag-aaral, kung kailangan nila ng tulong at kung kailangan nila, tutulungan natin sila. Ganun lang kasimple. Inabot niya ang isang listahan na may 15 pangalan at address. Magsimula ka sa mga ito. Sila ang pinaka-urgent na kaso. Paano po ninyo nalaman na urgent sila? Dahil sila ang makabataan na nasa huling taon ng kanilang makurso nang huminto ang tulong. Kinuha ni Juan ang listahan at naantig nang basahin ang mga pangalan at kurso: nursing, education, business administration, civil engineering. Ang makabataang ito ay maaring sumuko nang mawalan silang suporta. Nakalulungkot, at iyan ang nagpapamigat sa aking konsensya sa loob ng 2 taon. Kung gayon, ayusin natin iyan ngayon mismo. Sigurado ka ba na kaya mong hawakan ang responsibilidad na iyon? Opo, kaya ko. At alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin ng nangangailangan ng pagkakataon at wala nito. Ituturing ko ang bawat isa sa mga kabataang iyon tulad ng gusto kong ituring ang aking kapatid. Ngumiti si Aling Divina na alam niyang pinili niya ang tamang tao para sa misyon. Ang unang pagbisita ay sa bahay ni Ria Santos, isang estudyante ng nursing na nasa ika-5 semestre nang mawalan ng scholarship. Nakita ni Juan ang isang 22 taong gulang na dalaga na nag-drop out sa kurso at nagtatrabaho bilang kahera sa isang botika. Kilala niyo po ba si Aling Divina Santos? Tanong niya. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ria. Siyempre. Binayaran niya ang aking kolehiyo sa loob na 3 taon. Nang tumigil siya sa pagtulong, inakala ko na may masamang nangyari sa kanya. Nakaroon po siya ang aksidente. Ngunit maayos na po siya ngayon at gusto niyang ipagpatuloy ang pagtulong. Talaga po? Seryoso? Opo? Seryosong seryoso? Gusto mo po bang bumalik sa kolehiyo? Nagsimulang umiyak si Ria. Ito ang pangarap ko, pero marami na akong nasayang na oras. Wala kang nasayang. Sa kumpletong scholarship, makakabalik ka sa susunod na semestre. Paano po? Sa pagtatapos mo at pagiging pinakamahusay na nurse na posible. Ang ikalawang pagbisita ay mas nakakantik pa. Si Marco Reyes, isang estudyante ng civil engineering, ay nagtagumpay na makatapos kahit walang tulong, nagtatrabaho sa gabi at nag-aral sa araw. Hindi po alam ni Aling Divina
Pero binago po niya ang aking buhay magpakailanman. Sabi niya kay Juan. Paano po? Nang magsimula po siyang tumulong sa akin. Sinabi ko po na balang araw ay magtatayo ako ngang murang pabahay tulad niya. At iyan po ang ginagawa ko ngayon. Saan po kayo nagtatrabaho? Sa isang maliit na kumpanya. Pero nag-ipon po ako para magbukas ng sarili kong kumpanya ng konstruksyon. Nakatuon sa pabahay para sa masa? Eksakto. Inspirasyon po ang kanyang trabaho. Ngumiti si Juan na naisip kung gaano ka-excite si Aling Divina kapag nalaman niya ito. Marco, may alok ako para sa iyo. Anong alok po? Ipinagpapatuloy ni Aling Divina ang isang malaking proyekto ng komunidad ng pabahay para sa masa. Marahil ay interesado kang lumahok. Lalahok bilang lead engineer ng proyekto. Natahimik si Marco. Seryoso po kayo? Lubos na interesado. Ito ang trabaho ng aking mapangarap. Ang ikatlong pagbisita ay ang pinaka-nakakaantig. Si Andrea Lim, isang estudyanteng education, ay tumigil sa kurso na kulang lamang ng isang semestre para makatapos. Hindi ko po nabayaran ang huling tuition fee, paliwanag niya ng may kalungkutan. At kung matutuloy mo iyan ngayon, magiging kahanga-hanga po. Pero isang taon na po akong tumigil. Kailangan ko pong magsimula halos muli. Hindi naman. Sa tamang scholarship at isang magaling na educational advisor, marahil ay mapapakinabangan mo pa rin ang lahat ng nagawa mo na. Sa tingin mo, sigurado po ako, hindi po titigil si Aling Divina hanggang sa makita ka niyang makatapos. Nang bumalik si Juan sa mansyon ng Santos sa pagtatapos ng hapon, emosyonal siyang pagod, ngunit lubos na may katuparan. At ano, tanong ni Aling Divina na sabik, maghanda po kayong umiyak sa emosyon. Ikinuwento niya ng detalyado ang bawat pagbisita. Nakita si Aling Divina na naantik sa bawat kwento. Talagang gusto ni Marco na magtayo ng murang pabahay. Sabi niya na, iyon ang pangarap niya sa buhay. At si Andrea, isang taon nang hindi nag-aral. Opo, pero maaari natin itong ayusin. At si Ria handa nang bumalik sa kolehiyo sa susunod na semestre. Umiyak si Aling Divina sa kagalakan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Juan? Tutulungan natin ang 3 kabataan na matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi. Tutulungan natin ang 3 kabataan na balang araw ay tutulong sa daan-daang iba pang tao. Paano po? Si Ria ay magiging nurse at mag-aalaga ng mga pasyente. Si Marco ay magtatayo ng mga bahay para sa mga pamilyang nangangailangan. Si Andrea ay magtuturo ng mga bata. Totu, hindi ko pa kailanman naisip mula sa ganong anggulo. Ganito gumagana ang kabutihan, dumarami ito. Nang gabing iyon, gumawa si Aling Divina ng 2 mahalagang desisyon. Una, lilikas siyang isang permanenteng pondo para sa mga academic scholarship na pamamahalaan ni Juan. Pangalawa, ialok niya ang isang minority partnership sa kumpanya ng construction kay Marco, basta't tatanggapin niya ang pamumuno sa proyekto ng pabahay para sa masa. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong makipagkasosyo sa isang bagong graduado? O alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil mayroon siyang bagay na nawala sa aking kasalukuyang mga kasosyo. Passion sa social work. At kung magagalit ang kasalukuyang mga sosyo, magaling. Sa ganun, makakaroon sila ng mas maraming motibasyon na magpresenta ng isang mas mahusay na proyekto kaysa sa atin. Lalo pang hinangaan ni Juan ang determinasyon ni Aling Divina. Kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Tumanggap si Aling Divina ng tawag mula sa isang binata na hindi pa nabibisita ni Juan. Hello po, Aling Divina. Ako po si Angelo Cruz. Naalala niyo po ba ako? Angelo, siyempre naalala kita. Kumusta ka? Ayos lang po ako, salamat. Nalaman ko po na bumalik na po kayo sa pagtulong sa mga estudyante. Paano mo nalaman? Kinuwento po sa akin ni Ria. At gusto ko po sanang pag-usapan ang isang bagay sa inyo. Maari kang magsalita, iho? Nang tumigil po kayo sa pagtulong sa akin, hindi po ako tumigil sa pag-aaral. Hindi po. Nakakuha po ako ng pautang at nakatapos po ako ng business administration noong nakaraang taon. Ang galing, pero hindi lang iyon. Nagbukas po ako ng isang kumpanya. Anong uri ng kumpanya? Isang scholarship and university financing, consultancy na tumutulong sa mga kabataang nangangailangan. Sobrang emosyonal si Aling Divina para magsalita. Ang inspirasyon po ay nagmula sa tulong na ibinigay ninyo sa akin, nagpatuloy si Angelo. Gusto ko pong suklian ang iba pang kabataan. Angelo, hindi mo maisip kung gaano ako ka-emosyonal dito. At mayroon pa po. Ano po? Gusto ko pong magalok sa inyo ng partnership. Anong uri ng partnership?
ang aking kumpanya po ay maaaring magpamala sa inyong mga academic scholarship. Mayroon po kaming karanasan, istruktura, at, higit sa lahat, passion sa trabaho. Tiningnan ni Aling Divina si Juan na nakasunod sa pag-usap ng humahanga. Angelo, maaari ka bang pumunta dito sa bahay para mag-usap ng personal? Siyempre po, kahit kailan ninyo gusto. Bukas ng hapon. Perpekto po. Nang ibaba niya ang telepono, nagningning si Aling Divina. Narinig mo yon, Juan? Narinig ko po. Incredible. Alam mo ba ang pinapatunayan nito? Ano po? Na ang kabutihan ay talagang dumarami. Nakakuha ng tulong si Angelo. Nakatapos. At ngayon ay gusto niyang tumulong sa iba at magiging kasosyo natin sa trabahong ito. Eksakto. Gumagawa tayo ng network ng kabutihan. Kinabukasan ng hapon, dumating si Angelo sa mansyon Namga Santos. Kasama ang dalawang kasosyo, isang psychologist na dalubhasa sa career guidance at isang abogado na dalubhasa sa educational law. Ang kanilang presentasyon ay humanga kina Aling Divina at Juan. Sa 2 taon ng operasyon, paliwanag ni Angelo, nakakuha na kami ng scholarship para sa 230 kabataang nangangailangan. At ano ang success rate? Tanong ni Aling Divina. 87% ang nakakatapos sa itinakdang panahon, sagot ng psychologist na si Ate Pia. Paano ninyo sinusubaybayan? Ang bawat scholar ay may mentor na sumasama sa kanya sa buong kurso, paliwanag ng abogado na si Attorney Andrew. Nag-aalok kami ng suporta hindi lang pinansyal, kundi pati na rin psikolohikal at legal kung kinakailangan. Impresibo po, sabi ni Juan. At paano kayo nakakaraos? Tanong ni Aling Divina. Nagpapataw po kami ng maliit na administrative fee sa mga sponsor, paliwanag ni Angelo. At mayroon po kaming ilang parallel projects ng business consultancy. Anong uri ng consultancy? Tinutulungan po namin ang mga kumpanya na gustong mamuhunan sa social responsibility ng episyente. Nagpalitan ng tingin ng pag-apruba si Aling Divina at Juan. Angelo, gusto ko sanang magbigay ng 2 alok sa inyo. Nakikinig po kami. Una, gusto niyo bang pamahalaan ang isang pondo ng 500 scholarship taon-taon? Muntik nang mahulog si Angelo sa upuan. 500 scholarship taon-taon? O nang walang hangganan. Aling Divina, fantastic po ito. At ano ang ikalawang alok? Tanong ni Ate Pia. Gusto niyo bang tulungan kami sa social responsibility sa industriya ng construction? Paano po? Tanong ni Attorney Andrew. Gumagawa kami ng isang proyekto ng 100 murang pabahay. Gusto namin na kayo ang lumihang nga programang panlipunan para sa mga pamilyang benepisyaryo. Anong uring ang programa? Financial literacy, training courses, psychological support para sa mga bata upang makalihang isang tunay na istrukturadong komunidad. Kumpleto ni Juan. Eksakto. Sumasang-ayon si Aling Divina. Malinaw na emosyonal si Angelo. Aling Divina, inaalok po ninyo ang lahat ng pinangarap naming gawin. Kung gayon, gusto niyo bang maging kasosyo namin? Isang karangalan po. At sa ganun, opisyal na isinilang ang Pundasyon ng Pag-asa, isang inisyatiba na pinaksama ang murang pabahay, edukasyon at pagunlad sa lipunan. Samantala, sa kumpanya ng konstruksyon, nahihirapan ang tradisyonal na mga kasosyo na lumikha ng isang alternatibong proyekto na mas kapaki-pakinabang kaysa sa pabahay para sa masa na iminungkahi ni Aling Divina. 2 linggo nang nakalkula si Mang Fred at dumating sa parehong konklusyon ni Aling Divina. Ang proyekto ngang pabahay para sa masa ay talagang ang pinakakapaki-pakinabang sa midterm. Kailangan nating aminin na tama siya, sabi niya kay Ate Monica sa isang meeting. Pero kung aminin natin, kukuha siya ng buong kontrol sa kumpanya. Marahil ay mas mainam iyan. Paano mo nasabi iyan, Ate Monica? Itinata ni Aling Divina ang kumpanyang ito. Mas naiintindihan niya ang negosyo kaysa sa ating lahat, pero nasa wheelchair. Siya at ang kanyang isip ay gumagana ng perpekto. At ang kanyang caregiver, magiging boss ba natin siya? Kung siya ay may kakayahan, bakit hindi? Nagalit si Ate Monica sa posisyon ng kasosyo. Mang Fred, nabalif ka na. Hindi, Ate Monica. Nagbukas ang aking mata. Sa huling 2 taon, simula nang lumayo si Aling Divina, ang ating kumpanya ay stagnant. Hindi ito stagnant. Siyempre wala tayong anumang makabagong proyekto. Hindi tayo lumago, hindi tayo umunlad, ngunit pinanatili natin ang makita, pangkaraniwang kita sa pangkaraniwang proyekto. Hindi, iyan ang kumpanya na gusto kong pamahalaan. Kung gayon, susuportahan mo si Aling Divina? At iminumungkahi ko na gawin mo rin iyan. Umalis si Ate Monica mula sa meeting ng galit
ngunit sinimulan niyang seryosong pag-isipan ang sinabi ni Mang Fred. Minamahal na tagapakinig, kung ikaw ay nag-enjoy sa kwento, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng iyong like at, higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaki ang naitutulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Samantala, sa mansyon ng Nga Santos, tinanggap ni Aling Difina at Juan ang pagbisita ni Marco, ang batang engineer. Dumating siya na may kasamang kahangahangang portfolio ng mga proyekto ng murang pabahay na binuo niya sa kanyang libreng oras. Marco, fantastic ang proyektong ito. Bulalas ni Aling Difina. Salamat po. Binuo ko po ang ito na iniisip ang cost efficiency ng hindi nawawalan ng kalidad. At ito, itinuro ni Juan ang isang partikular na plano. Ito ang paborito kong proyekto. Isang 70 square meters na bahay na 40% na mas mura kaysa sa isang conventional house na pareho ang laki. Paano mo nakamit ang ganoong pagtitipid? Pag-optimize ng disenyo, paggamit ng mga alternatibong dekalidad na materyales, at mas episyenteng mga teknik sa konstruksyon. Humanga si Aling Difina. Marco, tatanggapin mo ba ang pag-adapt ng mga proyektong ito para sa ating komunidad? Isang pangarap po iyan. At tatanggapin mo bang maging minority partner ng kumpanya ng konstruksyon? Natahimik si Marco N. ilang segundo. Seryoso po kayo, lubos. 5% ng kumpanya na may posibilidad ng pagtaas depende sa resulta. Ako po ay tumatanggap, ngunit may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano po, wala po akong pera para mamuhunan, hindi mo kailangan. Ang iyong puhunan ay ang iyong trabaho at dedikasyon. Aling Difina, binabago niyo po ang buhay ko. Ikaw ang tumutulong na magbago ng maraming buhay, Marco. Paano po? Ang iyong magabahay ay magiging tahanan ng 100 pamilya. Ibig sabihin niyan, humigit kumulang 300 tao ang makakaroon ng disenteng tirahan. Hindi ko pa kailanman naisip mula sa ganoong anggulo. Ganito ka dapat mag-isip mula ngayon. Bawat proyekto mo ay direktang nakakaapekto sa buhay ng maraming tao. Nang gabing iyon, nagpresenta si Marco ng isang alok na ikinagulat ng lahat. Paano po kung bukod sa mga bahay? Gumawa tayo ng isang community center sa komunidad. Anong uri ng center? Tanong ni Juan. Isang espasyo na may library, mga silid para sa mga kurso, lugar na libangan para sa mga bata. Interesante. Pero, hindi ba iyan magpapataas ng malaki sa gastos? Tanong ni Aling Difina. Hindi. Kung gagamit tayong cooperative model, paano po? Magambag ang mga residente ang lakas pagawa sa pagtatayong center. Bilang kapalit, makakaroon sila ng diskwento sa buwan ng bayad ng mga bahay. Ang galing, bulalas ni Juan. At naisip na ba ninyo kung sino ang mamamahala sa mga kursong ito? Tanong ni Aling Difina. Sa totoo lang, sagot ni Marco. Naisip ko ang grupo ni Angelo. Mayroon silang karanasan sa mga programang pang-edukasyon. Perpekto. Ipresenta natin sa kanila ang ideya. At mayroon pa, nakpatuloy si Marco. Ano po? Paano kung gumawa tayo ng isang community garden sa komunidad? Community garden? Opo. Bawat pamilya ay mag-aalaga ng isang maliit na plot, ngunit ang produksyon ay ibabahagi. Iyan ay makakaroon ng pakiramdam ng komunidad. Obserba ni Juan. Eksakto. At makakatulong din sa ekonomiya ng mga pamilya. Lalo pang humanga si Aling Difina sa sosyal na pananaw ni Marco. Marco, ilang taon ka na? 24 po. At saan nanggagaling ang lahat ng kamalayan na iyan sa lipunan? Mula po sa aking sariling kwento, Aling Difina, kailangan din po ngang tulong ng aking pamilya nung bata pa ako. Kuwento mo sa akin ang tungkol diyan. Ang aking mga magulang po ay mga manggagawang bukid. Dumating po sila sa lungsod noong 8 taong gulang pa lang ako na nangarap ng mas magandang buhay. At nagtagumpay sila, unti-unti. Ang aking ama po ay naging mason. Ang aking ina po ay nagtrabaho bilang kasambahay. Nagipon po sila ng prasalup ng maraming taon para bigyan ako ng edukasyon. Kaya gusto mong tulungan ang ibang pamilya na nasa parehong sitwasyon? Eksakto. Alam ko po kung ano ang ibig sabihin ng makaroon ng pangarap at lumaban para dito. At kumusta ang iyong magulang ngayon? Nagtatrabaho pa rin po sila ng husto. Ang aking ama po ay construction supervisor na ngayon. Ang aking ina po ay nakbukas na isang maliit na panaderya. Alam nila ang iyong mga proyekto. Alam po nila at nantik po sila nang ikuwento ko sa kanila ang tungkol sa partnership ninyo. Gusto ko silang makilala. Talaga po? Siyempre. Kumusta ang maghapunan dito sa bahay sa weekend? Ikakatuwa po nila iyan. Kung gayon, nagkasundo tayo. Nang gabing iyon,
gumawa si Aling Divina ng isang mahalagang pagninilay kasama si Juan. Alam mo ba ang natuklasan ko sa linggong ito? Ano po? Na ang aking pisikal na limitasyon ay hindi kailanman ang tunay na problema. Hindi. Ang problema ay nawalan ako ng koneksyon sa mga taong talagang nagmamalasakit. At ngayon ay napapalibutan ako nga hindi kapanipaniwalang tao. Ikaw, Marco, Angelo, Aling Cora, at nagbabago ba iyan ng anumang bagay? Nagbabago ngang lahat. Pakiramdam ko ay kapakipakinabang muli ako. Pakiramdam ko ay buhay ako. Palagi po kayong buhay, Aling Divina. Medyo natutulog lang po, at tinulungan mo akong magising. Tinulungan po namin ang isa't isa. Paano? Binago mo rin ang aking buhay ng lubusan. Dati, ako ay isang delivery rider lang na nakikipaglaban para mabuhay. Ngayon, bahagi akong isang mahalagang bagay. Bahagi pong ng isang proyekto na magbabago ng buhay ng daan-daang tao. Ngumiti si Aling Divina ng emosyonal. Juan, maari ba akong magkuwento sa iyo ng isang sikreto? Siyempre po, nang dumating ka dito sa unang pagkakataon. Alam kong iba ka. Alam niyo po kung paano. Sa paraan ng pagtingin mo sa akin, paano ako tiningnan na parang ako ay isang normal na tao, hindi isang kasongang awa. Dahil iyan po ang eksaktong kayo. Isang normal na tao na nangyari lang na nasa wheelchair. Salamat sa pagtingin mo sa akin sa ganong paraan. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging bahagi ng iyong buhay. Kinabukasan, dumating ang oras ng katotohanan kasama ang makasosyo ng kumpanya ng konstruksyon. 2 linggo na lamang bago ang deadline at humiling sila ng personal na pagpupulong sa mansyon ng Masantos. Divina, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Mang Fred nang dumating sila. Iniisip ko kung tungkol saan, isang buwan kaming nagtangka na lumikha nga, isang proyekto na mas kapakipakinabang kaysa sa inyong komunidad ng murang pabahay. At nagtagumpay kayo? Hindi kami nagtagumpay. Mukhang nahihiya si Ate Monica. Ngunit nagpatuloy si Mang Fred ng may katapatan. Tama ang iyong mga kalkulasyon. Ang proyekto sa lipunan ay talagang mas kapakipakinabang sa midterm at gusto naming humingi ng paumanhin sa pagdududa sa iyong kakayahan. Malinaw na emosyonal si Aling Divina. Salamat Mang Fred, ngunit mayroon kaming isang kondisyon para aprubahan ang proyekto. Ano po? Gusto naming aktibong lumahok sa pamamahala. Hindi bilang nga supervisor, kundi bilang nga mag-aral. Paano po? Gusto naming matuto mula sa inyo kung paano magpatakbo ng negosyo na may social responsibility. Nakpalitan ng tingin ng sorpresa si Juan at Aling Divina. Talaga bang gusto ninyo iyan? O gusto namin, sabi ni Ate Monica na nagsalita sa unang pagkakataon. Inaamin ko na nakamali ako sa maraming bagay. At kumusta si Juan? Tanong ni Aling Divina. Gusto namin siyang makilala ng mas mabuti ng profesional, amin ni Mang Fred. Magaling. Dahil siya ang magiging general coordinator ng proyekto. Mukhang bahagyang nagulat ang magkakasosyo, ngunit hindi sila tumutol. Isang huling tanong, sabi ni Ate Monica. Paano ninyo planong pamahalaan ang isang komplikadong proyekto? Sa isang hindi kapanipaniwalang grupo, sagot ni Aling Divina. Anong grupo? Si Marco bilang chief engineer, si Angelo na namamahala sa social aspect, si Juan na nako-coordinate ng lahat. At kayo na nangangasiwa sa financial at legal na bahagi. At kayo po, gagawin ko ang palagi kong ginagawa. Pangasiwaan ang lahat at gumawa ng mahuling desisyon mula sa bahay. Bakit hindi? Ang teknolohiya ay naroon para dun. Tama kayo. Kung gayon, sumasang-ayon tayo. Sabi ni Mang Fred habang iniabot ang kamay kay Juan. Welcome sa grupo. Salamat po. Gagawin ko po ang aking makakaya. Alam naming gagawin mo. At sa ganun, matapos ang isang buwan ng tensyon, sa wakas ay naaprubahan ang proyekto ng nagkakaisa. Kinabukasan, nakaroon si Juan ng mahalagang pag-uusap sa kanyang pamilya. Nanay, Joy, may balita po ako sa inyo. Anong balita anak? Tanong ni Nanay Elena. Na-promote po ako. Ngayon po ay executive coordinator na akong kumpanya ang konstruksyon. Nanlaki ang mamata ni Joy. Executive coordinator sa loob ngang 2 linggo. Mahabang kwento po. Pero ang mahalaga ay tapos na ang ating maproblema sa pananalapi. Gaano kalaki ang kikitain mo? Tanong ngang ina. Nang banggitin ni Juan ang halaga, napanganga sila. Anak, sigurado ka ba na hindi ito panaginip? Sigurado po ako nanay. At mayroon pa. Ano pa? Gusto po kayong makilala ni Aling Divina. Gusto niya po kayong imbitahan sa hapunan sa kanyang bahay. Gusto niya kaming makilala, tanong ni Joy. Opo,
At Joy, nalaman niya na nag-aaral ka nursing at gusto niyang makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang pagkakataon. Anong pagkakataon? Gumagawa po siya ng programa ng academic scholarship para sa mga estudyante ng medical field. Marahil ay mayroon siyang interesanteng mayaalok sa iyo. Nagsimulang umiyak si Joy sa emosyon. Kuya Juan, sa loob ng 2 linggo, ganap na nagbago ang buhay natin. Nagbago at para sa mas mahusay. Hinawakan ni Nanay Elena ang makamay ng kanyang maanak. Salamat sa Diyos. Palagi kong alam na ikaw ay espesyal, anak ko. Hindi po ako espesyal, Nanay. Nakahanap lang po ako ng pagkakataon at ibinigay ko po ang aking makakaya. Iyan ang dedikasyon na nagpapaspesyal sa iyo. Nang sumunod na linggo, ginanap ang hapunan sa mansyon. Tinanggap ni Aling Divina ang pamilya ni Juan na parang mga malapit na kamag-anak. Nahanda si Aling Chora ng espesyal na hapunan at dinala ni Marco ang kanyang mga magulang upang makilala ang lahat. Nanay Elena, sabi ni Aling Divina, mayroon kayong isang pambihirang anak. Salamat. Palagi po akong naging mapagmataas sa kanya. At tama lang, sa loob ng 2 linggo, binago niya ang aking buhay ng lubusan. Paano po? Tinulungan niya akong matuklasan na kaya ko pa ring maging kapakipakinabang at masaya. Nahalina si Joy na nakikipag-usap kay Marco tungkol sa engineering at mga proyekto sa lipunan. Talaga po bang magtatayo kayo ng 100 bahay? Tanong niya. Gagawin natin. At ang bawat isa ay gagawin ng may buong pagmamahal. Kakaiba po sigurong makita ang mga pamilya na tumatanggap ng susing kanilang sariling bahay. Iyon ang magiging pinakamagandang bahagi ng trabaho. Masiglang nakikipausap si Nanay Elena sa mga magulang ni Marco tungkol sa kagalakan na makita ang kanilang maanak na umunlad. Marami po kaming pinahirapan para bigyan silang edukasyon, sabi nga man ni Marco, si Mang Tonyo. At sulit po, hindi po ba? Sagot ni Nanay Elena, sulit na sulit. Ngayon, turno na nila na tumulong sa ibang pamilya. Sa hapunan, naglabas si Aling Divina ang isang anunsyo na ikinagulat ng lahat. Gusto kong mag-alok ng TOS. Para saan po? Tanong ni Juan. Para sa pagsisimula ng isang bagong pamilya. Bagong pamilya? Lahat kayo ay bahagi ng aking pamilya at ako ay bahagi ng sa inyo, Aling Divina. Umiyak si Joy. Totoo po, mag-isa, wala po akong magagawa. Magkasama, makakamit natin ang lahat. Lahat po ngano? Tanong ni Nanay Elena, magtatayo tayo ng mabahay, bubuin ng magapataan, lilikang mapagkakataon, makakalat ng pag-asa, at magiging masaya tayo sa paggawa nito, kumpleto ni Juan. Eksakto, magiging masaya tayo. Ang toast ay ginawa ng may luhang kagalakan sa mamatang lahat. Sa masumunod na linggo, ang proyekto ay nakarong ng hindi kapanipaniwalang dinamika. Tinapos ni Marco ang proyekto nga bahay na isinasama ang lahat ng suhestiyon ni Aling Divina at Juan. Binuo ni Angelo ang kumpletong programa sa lipunan para sa komunidad. Inaprubahan ng mga abogado ang lahat na kinakailangang dokumento. Ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay nang simulan nilang piliin ang mga pamilya na magiging benepisyaryo. Tumatanggap kami nga mahigit 500 aplikasyon, ulat ni Angelo sa isang meeting. At paano natin pipiliin ang 100 pamilya lamang? Tanong ni Juan. Sa napakalinaw na pamantayan ng pangangailangan at pangako, sagot ni Aling Divina. Anong pamantayan po? Kita ngang pamilya. Habang ang panahong nangangarap ngang sariling bahay, kahandaang lumahok sa mga programang pangkomunidad. At sino po ang gagawa ng mga interview? Lahat tayo. Bawat pamilya ay interviewin ng isang kumpletong grupo. Napakakapagod po niyan, obserba ni Marco. Pero bawat pamilya ay karapat-dapat sa individual na atensyon. Tama po kayo, Aling Divina. Sa loob ng 2 buwan, ininterview nila ang lahat ng kandidatong pamilya. Ito ay manakakaantik na kwento ng paglaban, pagditiyaga, at pag-asa. Hindi ko po kailanman naisip na may ganong karaming pamilya na nangarap ng sariling bahay, komento ni Juan. At bawat isa ay may nakakaantik na kwento. Dagdag ni Marco, kaya napakahalaga ng ating proyekto, sabi ni Aling Divina. Hindi lang tayo nagtatayo nga bahay, nagtatupad tayo nga pangarap at gumagawa ng isang komunidad, paalala ni Angelo. Eksakto, isang komunidad na batay sa kooperasyon at pagkakaisa. Sa wakas ay dumating ang araw ng pagsisimula ng konstruksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, lumabas si Aling Divina ng bahay para bisitahin ang lupa kung saan itatayo ang komunidad. Nang dumating siya sa lugar sakay ngang isang modified van, naantik siya nang makita ang 12 ng tao na naghihintay. Ang mga pamilyang benepisyaryo,
ang nga obrero, ang nga kasosyo ngang proyekto. Aling Divina, sigaw nga ang bata na tumakbo patungo sa kanya. Hello, mga bata, kumusta kayo? Sabik na po kaming makita ang bago naming bahay. Kailangan ninyong maghintay nga ilang buwan, pero magiging sulit. Lumapit si Marco sa kanya na may construction helmet. Handa na po ba kayong magbigay ng unang pagpukpok? Paano po? Ito ay tradisyon. Ang responsible sa proyekto ang nagbibigay ng simbolikong unang pagpukpok. Pero hindi ko po kayang humawa ng martilyo. Siyempre kaya, hawakan ko po kayo. Hawak ni Marco ang kanyang kamay. Nagawa ni Aling Divina na ibigay ang unang pagpukpok ng proyekto. Ang tunog ay umalingawnaw sa buong lupa na sinundan ngang masiglang palakpakan. Ngayon, opisyal na nagsimula ang pundasyon ng pag-asa. Sigaw ni Juan. Mabuhay si Aling Divina. Sigaw ng pamilya. Mabuhay ang bago naming bahay. Sigaw nga bata. Umiyak si Aling Divina sa emosyon, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luhang purong kagalakan. Sa mga sumunod na buwan, mabilis na umusad ang konstruksyon. Personal na sinubaybayan ni Marco ang bawat yugto. Tinitiyak ang maximum na kalidad sa lahat ng detalye. Araw-araw na binibisita ni Juan ang proyekto. Nilulutas ang problema at nagko-coordinate sa pagitan ng iba't ibang grupo. Nag-organisa si Angelong lingguhang pagpupulong sa mga pamilya. Inihahanda sila para sa buhay sa komunidad. Sinusubaybayan ni Aling Divina ang lahat sa pamamagitan ng detalyadong ulat at pangaraw-araw na video conference sa grupo. 2 linggo tayong nauna sa schedule, ulat ni Marco sa isang meeting. Paano natin nakamit iyon? Motibasyon nga maobrero, alam nilang may espesyal silang ginagawa. At ang makapamilya, kumusta ang kanilang reaksyon? Tanong ni Aling Divina. Sabik ngunit nakikilahok, sagot ni Angelo. Ang mga financial literacy course ay may 100% attendance at ang community garden ay gumagana na kahit hindi patapos ang mga bahay. Nag-organisa ang mga pamilya para alagaan ang mga plot tuwing weekend. Fantastic! Ipinapakita niyan na talagang nabubuo ang komunidad. May bagong balita, sabi ni Juan. Ano, ang ilang pamilya ay nagalok na tumulong sa konstruksyon ng huling mabahay. Paano po? Gusto nilang magtrabaho bilang voluntaryo tuwing weekend para mas mapabilis pa ang proyekto? Legal ba iyan? Sinuri ito ni Marco. Hanggat voluntaryo ang trabaho at may supervision, walang problema. Kung gayon, tanggapin ang tulong. Ito ay magiging isa pang salik ng pagkakaisa para sa komunidad. 6 na buwan pagkatapos ang pagsisimula ang proyekto, dumating ang pinakahihintay na araw, ang pagbibigay ngang unang 20 bahay. Nag-organisa si Aling Divina ng isang espesyal na seremonya para sa pagbibigay ng mga susi. Gusto kong bawat pamilya ay makatanggap ng kanilang masusi sa espesyal na paraan, sabi niya. Paano po? Gusto kong makilala ang bawat isa ng personal, alamin ang kanilang maapangalan, ang kanilang maakwento. Magiging emosyonal iyan. Magiging ang pinakamasayang araw ng aking buhay mula ng aksidente. Ginanap ang seremonya isang maaraw na umaga ng Sabado. Nagningning si Aling Divina na may eleganteng damit at espesyal na ayos ang buhok. Ang unang pamilyang tinawag ay sina Mang Ben at Aling Nena, isang mag-asawa na may 60 taong gulang na 40 taon nang nagbabayad ng upa. Mang Ben, Aling Nena, maligayang pagdating sa inyong tahanan. Nang ibigay ni Aling Divina ang masusi, hindi napigilan ni Aling Nena ang pag-iyak. Salamat po, Aling Divina. Tinupat niyo po ang pangarap ng aming buhay. Hindi, Aling Nena, tinupat ninyo ang inyong sariling pangarap ng may pagsisikap at dedikasyon. Pero kung wala kayo, hindi magkakaroon ng proyektong ito. Kayo ang tunay na bida sa kwentong ito. Ang ikalawang pamilyang tinawag ay si Tessie, isang single mother na may 2 maliliit na anak. Tessie, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi po ako makapaniwala na totoo po ito, Aling Divina. Maniwala ka. Ang bahay na ito ay sa iyo na magpakailanman. Ang aking maanak ay makakaroon ng sariling silit at isang bakuran para maglaro. At mga kapitbahay na naging kaibigan. Eksakto. Ngayon ay bahagi na kayo ngang isang komunidad. Ang ikatlong pamilya ay si Cardo, isang obrero na nagtrabaho sa mismong konstruksyon ng komunidad. Cardo, anong pakiramdam ang itayo ang sarili mong bahay? Hindi may larawan, Aling Divina. Bawat ladrilyo ay inilagay ng may pagmamahal at ngayon. Alagaan ko na ito sa buong buhay ko at tutulungan ang makapitbahay kung kailangan nila. Siyempre, ngayon ay isang malaking pamilya na tayo. Nang matanggap nga 20 pamilya ang kanilang magasusi, nagbigay si Aling Divina ng isang nakakaantik na talumpati. Minamahal na magkapamilya,
Ngayon ay hindi lang tayo nagbibigay ng mga bahay, nagbibigay tayo ng pundasyon para makabuo ng mas magandang kinabukasan. Masiglang palakpakan. Ngunit tandaan, ang isang bahay ay nagiging tahanan lamang sa pagmamahal, pag-aalaga, at pagkakaisa. At marami po kaming ganyan, sigong isang bata. Sigurado ako. At kapag handa na ang iba pang 80 bahay, tutulungan ninyo ang bagong pamilya na makaramdam ng pagtanggap. Hindi ba? Opo, sabay-sabay na sigaw ngang lahat. Kung gayon, opisyal kong idinedeklara na binuksan ang unang yugto ngang komunidad ng pag-asa. Nagpatuloy ang kasiyahan sa buong araw na may community food, musika, at mga laro para sa mga bata. Nanatili si Aling Divina sa komunidad hanggang sa paglubog na araw. Nakikipag-usap sa bawat pamilya at nakikilala ang lahat ng bata sa kanilang pangalan. Aling Divina, sabing 18 taong gulang na bata. Kayo po ang aming fairy godmother. Hindi mahal ko. Isa lang akong kaibigan na labis na ikinatuwa na makatulong sa inyo. Pero tinupat niyo po ang pangarap namin. Ginawa natin iyan ng magkasama. Malaki rin ang itinrabaho mo, pamilya mo para maging karapat-dapat sa bahay na ito. Totoo po, mahusay na nagtrabaho sina tatay at nanay. At tinutulungan mo sila? Opo, araw-araw po akong nag-alaga ng community garden. Napakalaking responsibilidad niyan. Patuloy mo lang yan. Gagawin ko po. At paglaki ko, gusto ko ring tumulong sa ibang pamilya tulad ng ginagawa ninyo. Naantik ng malalim si Aling Divina sa mga salitang iyon. Sigurado akong magtatagumpay ka, mahal ko. Nang bumalik siya sa bahay ng gabing iyon, pisikal siyang pagod, ngunit lubos na may katuparan sa emosyon. Kumusta ang araw? Tanong ni Aling Cora. Ang pinakamasayang araw ng aking buhay bilang nasa hustong gulang. Bakit po? Dahil nakita ko ang 20 pamilya na natupad ang pangarap ng sariling bahay at alam kong bahagi ako doon. Kayo ang pinakamahalagang bahagi. Hindi, Aling Chora. Bawat taong kasama sa proyektong ito ay mahalaga. Ako, Juan, Marco, Angelo, ang maobrero, ang mismong pamilya. Pero kayo ang nakaroon ng ideya. Ang ideya ay walang halaga ng walang taong dedikado na magpatupad nito. At ngayon ay magpapatuloy tayo. Mayroon pa tayong 80 bahay na ipapamahagi. At pagkatapos, sisimulan natin ang susunod na proyekto. Anong susunod na proyekto? Hindi ko pa alam, pero alam kong may tutulungan itong maraming tao. Paano po kayo nakakasiguro? Dahil natuklasan ko ang aking tunay na misyon sa buhay. Ang gamitin ang aking mapagkukunan upang lumikha ng pagkakataon para sa ibang tao. At si Juan, natuklasan din niya ang kanya. Mayroon din siyang natural na talento para sa pag-coordinate ng mga proyekto sa lipunan. Bumubuo kayo ng isang magandang grupo. Bumubuo tayo at kasama sina Marco, Angelo, at ang lahat ng iba pa, halos hindi tayo matatalo. Sa mga sumunod na buwan, ang iba pang 80 bahay ay natapos at naipamahagi sa mga grupo ng 20. Palaging may espesyal na seremonya. Ang bawat pagbibigay ay mas emosyonal kaysa sa nauna. Dahil ang komunidad na tumatanggap sa mga bagong pamilya ay lalo pang nakakaisa at istrukturado. Ang community center ay binuksan na may library na may 2,000 aklat na donasyon ni Aling Divina, isang computer room na may 10 computer at 2 silid para sa training courses. Ang community garden ay lumawak at nagsimulang mag-produce ng sapat na gulay para supplyan ang lahat ng pamilya na may surplus na ibinebenta sa isang lingguhang fair na naging atraksyon sa rehiyon. Nag-organisa si Angelo ng higit sa 15 iba't ibang kurso sa community center. Mula financial literacy hanggang handicrafts, computer literacy at tutoring para sa mga bata. Binuo ni Marco ang isang sistema ng community maintenance kung saan bawat pamilya ay nag-aambag ng ilang oras buwan-buwan upang alagaan ang mga common areas ng komunidad. Maingat na inako ni Juan ang pagko-coordinate ng lahat. Nilulutas ang mga problema bago pa maging konflikto at pinapanatiling updated si Aling Divina sa bawat detalye. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang makita kung paano nag-organisa ang mga pamilya sa mga grupo ng mutual support, nag-aalaga sa mga anak ng bawat isa, nagtutulungan sa panahon ng kahirapan, nagdiriwang ng makasama ang mga individual na tagumpay. Isang taon pagkatapos ng pagsisimula ng proyekto, ang komunidad ng Pag-asa ay itinuturing na isang modelo ng socialized housing sa buong probinsya. Tumatanggap kami ng bisita mula sa ibang malungsod. Ulat ni Angelo sa isang meeting. Anong uringang bisita? Alkalde, housing secretaries, negosyante na interesado na kopyahin ang modelo. At ano ang tingin ninyo dun?
Mukhang mahusay, sabi ni Marco. Kung mas maraming proyekto na ganito ang umiral, mas mabuti para sa lahat. Sumasang-ayon ako, sabi ni Juan. Maari pa tayong lumikha ng isang consultancy upang tulungan ang ibang malungsod. Interesante. Aling Divina, ano ang iyong opinyon? Sa tingin ko, kailangan muna nating ganap na patatagin ang ating proyekto bago isipin ang pagpapalawak. Paano po? Gusto kong samahan ang mapamilyang ito sa loob ng hindi bababasa 2 taon upang matiyak na talagang sustainable ang komunidad. May sense po yan, at pagkatapos niyan, doon lang natin maaring isipin ang pagkopya ng modelo sa ibang lugar kasama ang parehong grupo. Kasama ang bahagi ng parehong grupo at mga bagong lokal na kasosyo sa bawat rehiyon, magiging kahanga-hanga po iyan. Ngunit dahan-dahan lang tayo. Una, tiyakin natin na ang ating eksperimento ay isang kumpletong tagumpay, at talagang tagumpay nga ito. 2 taon pagkatapos ng mga unang pagbibigay, ang komunidad ng Pag-asa ay naging isang modelo ng komunidad. Ang mga bata ay may pinakamahusay na marka sa rehiyon sa paralan. Ang mga matatanda ay nagkaroon ng sariling maliliit na negosyo sa pamamagitan ng training courses. Ang delinquency rate sa pagbabayad ng mga bahay ay halos 0. Higit sa lahat, ang mapamilya ay lumikha ng matibay na ugnayan kaya't ang komunidad ay gumagana tulad ng isang malaking pamilya. Nagtagumpay tayo, sabi ni Aling Divina sa isang commemorative meeting. Nagtagumpay po tayo sa ano? Napatunayan natin na possible at sustainable ang dekalidad na socialized housing at napatunayan natin na ang komunidad ay nabubuo kasama ang mga bahay. Eksakto, Marco. Hindi sapat ang magbigayng tirahan, kailangan din bigyan ng pagkakaisa. At ngayon ay palalawakin natin ang modelo. Saan? Sa 3 lungsod na nakipag-ugnayan na sa atin, isa sa Metro Manila, isa sa probinsya, at isa sa Coastal Region. 3 sabay-sabay na proyekto, 3 koordinadong proyekto. Ngunit inangkop sa partikular na pangangailangan ng bawat rehiyon. Magiging malaking hamon iyan. Ngunit mayroon tayong grupo at karanasan na kinakailangan at mga mapagkukunan din. Lumago ng husto ang kumpanya ng konstruksyon sa ating proyekto kaya't mayroon tayong kakayahang mamuhunan para sa 3 bago. Incredible kung paano lahat ay dumami, ganito gumagana kapag ginagawa ang tama, lahat ay dumarami. Sa sandaling iyon, may nangyari na walang inaasahan. Si Aling Divina, na matindi ang pag-exercise ng physical therapy sa loob ng ilang buwan, ay nakakagalaw ng bahagya sama daliri ng kanyang kanang kamay. Juan, Marco, halikayo tingnan ninyo. Ano ang nangyayari? Aling Divina, tingnan ninyo ang aking kamay. Na kaya kong bahagyang ibaluktot ang aking hintuturo. Diyos ko, bulalas ni Juan. Paano po possible iyan? Tanong ni Marco. Sinabi ngang doktor na minsan, ang emosyonal na kagalingan ay maaring bahagyang baliktarin ang ilang neurological damage. Talaga po, ang katawan at isip ay mas konektado kaysa sa inisip natin. At ibig sabihin niyan, marahil ay makakakuha ako ng ilang galaw sa matinding physical therapy. Aling Divina, fantastic po iyan. Pero kahit hindi ako makarecover ngang anuman pa, pakiramdam ko ay ganap na akong may katuparan. Bakit po? Dahil natuklasan ko na kaya kong maging kapakipakinabang at masaya anuman ang aking pisikal na limitasyon. Palagi po kayong kapakipakinabang. Pero hindi ko alam. Tinulungan ninyo akong muling matuklasan ang aking halaga. Ipinakita lang po namin ang kung ano ang naroon na at iyan ang nagdulot ng malaking pagkakaiba. Mula sa araw na iyon, matindi ang paktuan ni Aling Divina sa physical therapy. Unti-anting nakakahuha nga ilang pangunahing galaw sa mga kamay. Hindi niya kailanman ganap na naibalik ang kanyang mobility. Ngunit nakakuha siyang sapat na autonomia upang gumamit ng modified computer at maging magmaneho ng isang special car. Gusto kong personal na bisitahin ang lahat ng ating susunod na proyekto, anunsyo niya. Sigurado po kayo, lubos. Ngayon na kaya ko ng kumilos ng bahagya, gusto kong maging present sa bawat yugto. Magiging kapanapanabik iyan. Magiging ang ganap na katuparan ng palagi kong pinangarap na gawin sa buhay. 2 taon pagkatapos, handa na ang 3 bagong komunidad na may kabuuang higit sa 300 pamilyang benepisyaryo. Ang modelo ay pinaganda. Bukod sa mga bahay, ang bawat komunidad ay may sariling paaralan, health center, sports center, at maging maliliit na community enterprise. Nagtagumpay tayo na lumika ng isang sustainable model ng social development.
Sabi ni Angelo sa isang presentasyon para sa mga interested investor. 400 pamilya, mahigit 1,000 tao ang direktang naapektuhan at daan-daang trabaho ang nalihangam nga proyekto, hindi kasama ang mga kabatang nakakuha ng academic scholarship sa pamamagitan ng aming mga programa. Ilan na po sila? Hanggang ngayon, tanong ng isang investor. 732 kabataan, sagot ni Angelo ng may pagmamalaki. At ang success rate, 91% ang nakatapos sa itinakdang panahon. Impresibo, at mayroon pa. Marami ang bumalik bilang voluntaryo para tumulong sa ibang kabataan, tulad ni Angelo na namamahala sa mga educational program. Eksakto. At tulad ni Marco, na dating scholar at ngayon ay isa sa mga kasosyo ng kumpanya ng konstruksyon. At ang national coordinator, si Juan, ay nakmula rin sa isang pamilya na hindi direktang benepisyaryo ng mga proyekto ng pabahay ni Aling Divina. Kaya gumagawa kayong isang virtuous cycle. Ang mataong tinulungan ay nagiging mataong tumutulong at ang mga resulta sa pananalapi? Ang kumpanya ang konstruksyon ay lumago ang 400% sa loob ng 5 taon. 400%? Ganun po. Natuklasan namin ng paggawa ng mga bagay ng tama at may social purpose ay umakit ng mas maraming kliyente at kasosyo. Incredible. At nagsisimula pa lang tayo. Paano po? Mayroon kaming maalok upang palawakin ang modelo sa ibang mga probinsya. Tatanggapin ninyo? Depende sa mga kondisyon. Anong kondisyon po? Na ang bawat proyekto ay mapanatili ang parehong pamantayan ng kalidad at pangako sa lipunan. Nang walang pagbubukod. Sa sandaling iyon, si Aling Divina na nakikinig sa meeting ay nagbigay ng mahalagang interbensyon. Mga Gino, gusto kong linawin ang isang bagay. Siyempre po, Aling Divina, ang aming mga proyekto ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang misyon sa buhay. Naintindihan po namin iyan. Kung gayon, naiintindihan ninyo na hinding-hindi namin isusuko ang kalidad o ang pangako sa lipunan sa ngalan ng kita. At kung iyon ay naglilimita sa pagpapalawak, mas gusto naming lumago ng dahan-dahan at gawin ito ng maayos kaysa lumago ng mabilis at gawin ito ng hindi maayos kahit na nangahulugan iyan ng mas mababang financial return. Ang return na pinakamahalaga sa amin ay hindi ang financial. Ano po kung gayon? Ang makita ang makapamilya na natupat, ang pangarap ng sariling bahay, ang makita ang makabataan na nakakatapos at nagtatayo ng mga karera, ang makita ang mga komunidad na umuunlad ng may dignidad. Hindi po iyan nagbabayad ng mabil. Nakakamali ka. Nagbabayad iyan ng mabil at nagbibigay din na layunin sa buhay. Paano po? Ang isang kumpanya na may layunin ay umaakit ng pinakamahusay ng mga profesional, pinakamahusay ng mga kasosyo, pinakamahusay ng mga kliyente, at iyan ay lumilikha ng kita. Lumilikhang maraming kita, ngunit isang sustainable na kita na batay sa isang tunay na halaga na nilikha para sa lipunan. Humanga ang mga investor sa kalinawan ng layunin ni Aling Divina. Aling Divina, gusto naming magbigay ng isang alok. Nakikinig po kami. Gusto naming lumikha ng isang investment fund partikular para kopyahin ang inyong modelo sa buong bansa. Sa anong kondisyon? Mapapanatili ninyo ang buong kontrol sa mapamantayan ng kalidad at na social purpose. At ang financial return ay hahatiin ng kalahati-kalahati. Ang kalahati para sa mga investor. Ang kalahati para sa muling paggamit sa mga bagong proyekto sa lipunan. Nagpalitan ng tingin ng interes si Aling Divina, Juan, Marco at Angelo. Ilang proyekto po ang nakaplano? 50 komunidad sa loob ng 5 taon. 50 komunidad? Ganun po. 5,000 pamilya ang benepisyaryo. At ang mga educational program ay lalawak din ng proporsyonal. Ilan po ang mga kabataan na may scholarship? Halos 10 kabataan sa loob ko 20 taon. Natahimik ang grupong ilang minuto na inisip ang laking alok. Kailangan nating pag-usapan sa loob, sabi ni Aling Divina. Siyempre, gaano katagal ang kailangan ninyo? 1 linggo, perpekto. Hinihintay namin ang inyong sagot. Nang gabing iyon, tinipon ni Aling Divina ang buong grupo sa kanyang bahay para sa isang malalim na diskusyon tungkol sa hinaharap. Grupo, dumating tayo sa isang krusyal na sandali. Paano po? Maari tayong magpatuloy na lumago ng organiko sa ating sariling bilis na nagpapanatiling ang buong kontrol o maari nating bilisan ng husto ang pag-epekto sa mas maraming tao. Ngunit nagtataya ng mas malaking panganib. Anong uri ng panganib po? Panganib na mawalan ng kontrol sa kalidad sa mabilis na paglago. Panganib na ang iba ang gagawa nga desisyon na hindi natin sinasang-ayunan. Panganib na ang social purpose ay malabo sa ngalan ng efficiency.
Pero mayroon din tayong mga pagkakataon. Ano po, 5,000 pamilya ang benepisyaryo sa halip na dandan, 10,000 kabataan na may access sa higher education, libu-libong trabaho ang nalikha at ang posibilidad na lumikha ang isang pambansang modelo ng social development. Umabot ng ilang oras ang diskusyon na may timbang na argumento mula sa lahat ng panig. Sa huling pagsusuri, sabi ni Aling Divina, ang desisyon ay, gusto ba nating maging isang local success story o isang pambansang kilusan? At ano po ang inyong preference? Aling Divina, tanong ni Juan. Ang aking personal na preference ay magpatuloy sa kasalukuyang bilis na nagpapanatili ng ganap na kontrol. Pero hindi natin ginagawa ito para sa atin. Ginagawa natin ito para sa mga taong nangangailangan ng tulong. At mula sa perspektibang iyon, mas maraming tao ang matutulungan natin, mas mainam. Kahit na nagtataya ng mapanganib, maaari nating bawasan ang mga panganib sa maingat na pagpaplano. Paano po? Paglikha ng mahigpit na protokol ng kalidad na hindi maaring baguhin, pagpapanatili ng mga lokal na grupo na sinanay natin sa bawat rehiyon, paggawa ng regular na audit sa lahat ng proyekto at pagtatakda na ang anumang paglihis mula sa pamantayan ay magreresulta sa pagkakansela. Ang proyekto, sa tingin ninyo ay gagana iyan kung mahigpit tayo? O kung gayon, subukan natin. Tara, nakakaisa ang desisyon. Tatanggapin nila ang alok. Ngunit may napakalinaw na kondisyon ng control ng kalidad at social purpose. Isang linggo pagkatapos, nilagdaan nila ang kasunduan para sa pinakamalaking pribadong proyekto, ang socialized housing sa kasaysayan ng bansa. Handa na ba kayong baguhin ang Pilipinas? Tanong ng kinatawan ng mga investor. Handa na kaming subukan, sagot ni Aling Divina. At kung magtagumpay, ipapakita natin na posible ang pagsasama ng kita at social responsibility sa malawakang sukat. At kung hindi magtagumpay, kung gayon, hindi bababa sa nagtangka tayong gumawa ng pagbabago. Sa ganong salubin, sigurado akong magtatagumpay iyan, kami rin. At sa ganon nagsimula ang pinaka-ambisyosong, yuktoeng paglalakbay ni Aling Divina at ang kanyang grupo. Sa sumunod na 5 taon, personal nilang sinubaybayan ang construction ng 50 komunidad sa 20 iba't ibang probinsya. Ang bawat proyekto ay nagpapanatiling ang mga pamantayan na kalidad at social responsibility na itinatag sa unang komunidad ng Pag-asa. Mahigit 5,000 pamilya ang natupad ang pangarap ng sariling bahay. 10,600 kabataan ang nakakuha ng academic scholarship. 20,000 direktang trabaho ang nalikha sa panahon ng konstruksyon, 100 community center ang nilikha. Ngunit ang pinakamahalaga, ang modelo ay nagpakita ng tiyak na ang dekalidad na socialized housing ay hindi lamang possible, kundi lubos na kapakipakinabang kapag ginawa ng may kakayahan at layunin. Nagtagumpay tayo, sabi ni Aling Divina sa isang seremonya ng pagbibigay ng huling komunidad ng programa. Nagtagumpay po tayo sa ipakita na posible ang isa pang mundo. Isa pang mundo? Paano? Isang mundo kung saan ang mga kumpanya ay maring maging kapakipakinabang at social responsibility sa parehong oras. Isang mundo kung saan ang mga tao ng iba't ibang klase ng lipunan ay maaring magtrabaho ng magkasama para sa isang karaniwang layunin. Isang mundo kung saan bawat tao ay makakatuklas ng kanyang maximum potential kung mayroon siyang tamang pagkakataon. Isang mundo kung saan ang disenteng tirahan ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo. At isang mundo kung saan ang individual na tagumpay ay dumarami sa kolektibong tagumpay. Sa sandaling iyon, gumawa si Juan ng isang obserbasyon na ikinagulat ng lahat. Aling Divina, nang dumating po ako sa inyong bahay 7 taon na ang nakalipas, ako po ay isang delivery rider lang na desperado sa trabaho. At ngayon po, ako ang national coordinator ng isang programa na nagpabago sa buhay ng libu-libong tao. Nagbago ka rin, Juan. Nagbago po ako dahil pinaniwalaan niyo po ang aking potential kahit hindi ko pa pinaniniwalaan, at iyan po ang ginawa namin sa lahat. Ipinakita po namin ang potential na mayroon ang bawat tao. Eksakto, at ang resulta ay nandito. Pinagmasdan nila ang paligid, daang pamilya ang nagdiriwang sa pagbibigay ng kanilang mga bagong bahay, mga batang naglalaro sa mga community park, mga kabatang nakatapos sa academic scholarship, bumabalik bilang voluntaryo. Alam mo ba ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito? Tanong ni Aling Divina. Ano po? Ang hindi ito matatapos dito. Paano po? Marami sa mga taong tinulungan natin ay tutulong sa iba sa hinaharap
ang ikot ng kabutihan ay patuloy na lalawak magpakailanman. Magpakailanman? Magpakailanman? At talagang magpakailanman. Ilang taon pagkatapos, nang si Aling Divina ay naging isang pambansang reference na sa socialized housing, tumanggap siyang isang liham na lubos na nagpakilig sa kanya. Ito ay mula sa isa sa mga unang batang komunidad ng Pag-asa. Ngayon ay nakatapos ng architecture. Aling Divina, naalala niyo po ba ako? Ako po si Bea na nakatira sa bahay 47 ng unang komunidad. Ngayon po ay nakatapos ako ng architecture at gusto kong italaga ang aking karera sa paggawa ng mga housing project para sa mga pamilyang nangangailangan. Inspirasyon po kayo. Salamat po sa pagbabago ng buhay ko at ng buong pamilya ko. Ngayon po ay turno ko naman na baguhin ang buhay ng ibang tao. Listo, sabi ni Aling Divina kay Juan habang ipinapakita ang liham, tapos na ang misyon. Paano po? Ang binhi ay naitanim sa susunod na henerasyon. Ang trabaho ay magpapatuloy kahit wala na tayo dito. At nagpapasaya ba iyan sa iyo? Nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Natuklasan ko kung ano ang aking layunin sa buhay at nagawa ko itong ganap na matupad. Ano po ang inyong layunin? Ang gamitin ang aking mamapakukunan at kakayahan upang magbigay ng pagkakataon sa ibang tao na matuklasan ang kanilang sariling potential. At nagtagumpay kayo, nagtagumpay ako. At alam mo ba ang sikreto? Ano po? Ang intindihin na walang sinuman ang gumagawa ng anuman ng mag-isa. Kailangan ko kayo, si Marco, si Angelo, si Aling Cora, libu-libong tao upang matupad ang pangarap na ito. At kailangan po namin kayo upang matuklasan na kaya naming maging bahagi ng isang mas malaking bagay. Eksakto. Ito ay isang kolektibong pagtatayo. At ngayon ay magpapatuloy tayo. Palaging may mas maraming tao na nangangailangan ng pagkakataon. Palagi. At palaging may mataong handang tumulong tulad ng ginawa ninyo at tulad ng ginawa ninyo sa amin, tulad ng ginawa nating lahat sa isa't isa. Sa sandaling iyon, nakaupo sa trasa kung saan sila unang nag-usap 7 taon na ang nakalipas. Pinagmasdan ni Aling Divina at Juan hindi lamang ang maayos na hardin ng mansyon ng Mga Santos, kundi ang lahat ng pagbabago na nagawa nilang itaguyod sa kanilang sariling buhay at sa buhay ng libu-libong iba pang tao. Juan, maari ba akong magtanong sa iyo? Siyempre po, pinagsisisihan mo ba ang pag-alis sa mga delivery ng pagkain para magtrabaho sa akin? Hinding-hindi. Ito ang pinakamahusay na desisyon sa aking buhay. Bakit po? Dahil natuklasan ko na kaya kong maging higit pa sa inaakala ko at tinulungan ko ang ibang tao na matuklasan din iyon. At kung sasabihin ko sa iyo na ikaw ang pinakamalaking tulong sa akin sa buong paglalakbay na ito, sasabihin ko po na tinulungan niyo rin po ako. Paano po? Binigyan mo ako ng pagkakataon ng walang iba na gagawa. Pinanivalan mo ako kahit hindi ko pa pinaninivalan. Tinuruan mo ako na kaya kong gumawa ng pagbabago sa mundo. At tinuruan mo ako na ang aking pisikal na limitasyon ay hindi naglilimita sa akin bilang isang tao. Nakokomplimento tayo. At kasama ang lahat ng iba pa, lumikha tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sinuman sa atin na kayang likhain ng mag-isa. Ano po ba talaga ang nilikha natin? Aling Divina? Lumikha tayo ng pag-asa. Pag-asa? Pag-asa na posible ang bumuo ng mas magandang mundo. Pag-asa na bawat tao ay may halaga at potential. Pag-asa na ang maproblema sa lipunan ay malulutas kapag nakakaisa ang matao na may karaniwang layunin. At ang pag-asa na iyan ay magtatagal. Magtatagal hanggat may mataong handang maniwala sa isa't isa at magtrabaho ng magkasama. Kung gayon, magtatagal iyan magpakailanman. Magtatagal magpakailanman. Wakas nga ang kwento. Ito ay isang katang-isip na kwento na nilikha upang hawakan ang ating mapuso. Ngayon, sabihin mo sa amin kung ano ang iyong palagay. Sa tingin mo ba ay tama ang desisyon nina Aling Divina at Juan? Nagawa ba nating may parating ang mensahe na lahat ay may potential kapag nakakakuha sila ng pagkakataon? Iwanan ang iyong opinion sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas maraming nakakaantig na kwento.